Ang sampal na ito ay para kay tatay. Ang sampal na ito ay para sa iyong kataksilan. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng puso. Bakit sa harap ng maraming tao ay walang tigil na sinampal ng binata ang kanyang biyenang babae? Ito ay dahil kahapon, isang Special Forces soldier na 10 taon nang naglilingkod, ay umuwi para bisitahin ng pamilya ngunit hindi niya inaasahan. Nakita niya sa labas ng pinto ang kanyang biyenang lalaki na pinalayas ng kanyang biyenang babae matapos magtanong, nalaman niya na dahil sa alipongan ng kanyang biyenang lalaki, pinalayas siya nito. At kahit ang asawa ng binata ay hindi tunay na anak ng kanyang biyenang lalaki. Nang marinig ito ng binata, nakaramdam siya ng simpatsya dahil siya mismo ay nakakita sa bag ng kanyang asawa. Nang isang divorce agreement nang malaman ito ng biyenang lalaki, labis siyang nasaktan at nagsisi. Nagsisi siyang pinapasok niya ang binata sa kanilang pamilya bilang manugang ngunit sa huli. Pareho silang nakaranas ng ganitong nakakagalit na sitwasyon ngunit sinabi ng binata sa kanyang biyenan na huwag magsalita ng ganoon. Kung hindi dahil sa maingat na pag-aalaga ng kanyang biyenan noon, malamang ay matagal na siyang wala Xiaobay, nagpa siya na si tatay. Dahil tinalikuran ako ng babaeng iyon, ayoko na rin sa kanya. Xiaobay, hindi na magkukunwari si tatay ang totoo, hindi lang ako isang henyong doktor. Isa rin akong God of War. Ano? God of War. Nang marinig ito ng binata, nalaman niyang may itinatagong pagkatao ang kanyang biyenan, doon niya naintindihan kung paano siya nailigtas nito mula sa bingit ng kamatayan noon. Pagkatapos, sinabi ng biyenan na sa mga nakalipas na taon, tinulungan niya ang kanyang biyenang babae na umasenso. Ngayon, isa na silang kilalang pamilya kahit wala ang tulong niya. Kamakailan ay nakapirma rin sila ng ilang kontrata. Ang hindi nila alam, ang mga kontratang iyon ay dahil sa tulong ng binata sa likod ng mga eksena. Matapos ilabas ang kanilang mga hinanakit, nagyakapan ng 2 kaawa-awang kalalakihan at sa sandaling iyon, dumating ang biyenang babae at ang asawa kasama ang isang anak. Mayaman pagkakita pa lang ay pinagtawanan na nila ang magbiyenan. Pagkatapos ay inihagis nila ang 2 divorce agreement at sinabing pirmahan nila at lumayas nang makita ito. Kinuha nilang 2 ang mga papeles at sinabing huwag silang magsisi at agad nilang nirmahan ang divorce agreement ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inihagis ang mga pirmadong papeles sa harap ng mag-ina ngunit hindi inaasahan, biglang dumating ang 12 ng Maybach. Kasunod nito ay bumaba ang isang babaeng CEO na may napakahabang binti. Diretso siyang lumakad patungo sa biyenang lalaki. Dr. Zhao, pakiusap, iligtas ninyo po ang aking lolo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Siya si Chu Qingshui, ang tagapagmana ng Chu Group anak. Bakit niya hinahanap ang tatay mo? Hindi ko rin alam. Halika, pasok na tayo. May malubhang sakit po ang lolo ko. Ipinakilala po kayo ni Xuanfeng, ang God of War, na si Dr. Zhao ay isang henyong doktor. Pakiusap, iligtas ninyo po ang aking lolo. Nang marinig na inirekomenda siya ng kanyang dating kakilala na si Xuanfeng, agad pumayag ang biyenan. Ngunit nang paalis na sila, hinaranggan sila ng asawa, sinasabing ang kanyang ama ay hindi ang henyong doktor na sinasabi niya. Sumang-ayon din ang biyenang babae na ang biyenan ay isang walang kwenta, na ang tanging ginagawa ay maglinis at mag-asikaso ng bahay, at hindi marunong manggamot. Hindi po maaaring magkamali. Nakatanggap po ako ng tiyak na impormasyon. Si Dr. Zhao po ay isang henyong doktor. Ako, Miss Chu, ako po ang dati niyang asawa. Ano bang alam niya? Hindi ko pa ba alam? Nagkakamali po talaga kayo. Hindi porket hindi ninyo alam, ay bulag na rin ako. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Tumabi kayo, Dr. Zhao. Pakiusap, Xiaobay, tara na. I miss Chu. Ay. Agad sumama ang 2 sa magandang babae. Samantala, sa kabilang banda, ang ama ng magandang babae ay kumuha na kay Dr. Zhang para gamutin ang matanda. Ngunit matapos tingnan ni Dr. Zhang, sinabi niyang wala ng pag-asa ang matanda. Sa sandaling iyon, dumating ang magandang babae kasama ang binata. Tay, ito po si Mr. Zhao. Isa po siyang henyong doktor. Sabi po niya, may paraan siya para gamutin si lolo. No, siya. Ikaw yung kamwestiyon sa diagnosis ko kanina. Tama, Pamilya Chu. Kaya kung gamutin ikaw ba si Dr. Zhang? Mukhang hindi rin ganoon kagaling ang iyong kaalaman sa medisina. Pagkatapos ay malakas na sinigawan ng ama ang babaeng CEO. Saan mo ba nahanap ang manlolokong ito, na naglalakas loob na magyabang dito? Ngunit hindi natinag ang biyenan at sinabi,
Sa kalagayan ng matanda ngayon, kung hindi siya agad magagamot, malamang hindi na niya makikita ang araw bukas. Ang tanging pagkakataon para mailigtas ang matanda ay nasa inyo ang desisyon, gagamutin o hindi. Nang marinig ito ng ama, tinanong niya kung paano kung hindi niya magamot dito, nagmalaki ang biyenan. Kung hindi niya magamot, bahala na sila sa kanya, ngunit kung magagamot niya ang matanda, mayroon siyang isang kondisyon. Sinabi ng ama na basta't magamot ang matanda, kahit anong kondisyon ay tatanggapin niya kapag nagamot ko na ang tatay mo. Dapat kang pumayag na ipakasal si Miss Chu sa aking anak na si Xiaobei. Ano? Tay, bakit ganyan ang hinihiling mo? Xiaobei, hindi ba't maganda siya? Tay, maganda nga po. Pero hindi ba't parang nananamantala na tayo niyan? Parang mga manyak na tayo, huwag kang mag-alala, Xiaobei. Kasalanan ko ang nangyari sa iyo noon. Ngayon, hahanapan ka ni tatay ng mas mabuti. Pagkatapos ay sinabi niyang naobserbahan niya ang dalaga. At hindi may kakaila ang ganda at pag-uugali nito at saka, ipinareserba lang naman niya ang pwesto para sa kanya. Kung sa huli ay hindi kayo magkasundo, pwede rin namang hindi magpakasal. Habang nag-aalinlangan pa ang binata, agad pumayag ang magandang babae nang makitang pumayag na rin siya. Sinabihan niya silang lahat na lumabas, dahil ang susunod na paggamot ay hindi pwedeng panoorin ng iba dahil dito. Marunong namang lumugar ang lahat at lumabas ng kwarto, ngunit sinabi ng binata na gusto niyang manatili para tingnan kung may kailangan siyang itulong. Nang makita ito ng biyenan, wala na siyang sinabi pa. At sinimulan ng gamutin ang matanda. Ito ba'y 5 Decades of a Celestial Being? Ay, anong problema? Nako, mali ang matanda pala ay may sintomas ng 5 Decades of a Celestial Being. Mali ang alamat ng Hiwang Lake God. Ay kayang gamutin ito. Pagkatapos ay ginamit ng binata ang kanyang buong lakas upang suriin, at natiyak niyang ang sakit ng matanda ay ang 5 Decades of a Celestial Being. Bago pa man makabawi sa gulat ang biyenan, sinabi ng binata na gusto niyang subukan. Hindi inaasahan, nang marinig ito ng biyenan, ay bigla na lang siyang tumangok. Ji Yunjen, sino ka ba talaga? Hindi pa rin ako mapakali paano kung manloloko siya. Kailangan kong pumasok para tingnan. Ito, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka, bumalik ka ulit pagkaraan ng 3 minuto. Opo, lalabas na po ako. Tay, salamat tinulungan mo akong magsimula. Mabuting bata, bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Hindi ko akalain na ikaw pala ay apo ng emperador ng gamot. Ang emperador ng gamot, ngunit ang aming dakilang siya, ang pinakamataas sa lahat ng manggagamot, ang namamahala sa napakataas na palasyo ng emperador ng gamot. Tulad naming mga Diyos ng gamot, ay nakakamit lamang ang pagkilala ng palasyo ng emperador ng gamot. Tanging siya lang ang karapat dapat tawaging manghuhula. Ang emperador ng mga manggagamot, siya ang Diyos sa puso ko. Tay, ang totoo, ang emperador ng mga manggagamot hindi naman gaanong kagaling gaya ng sinasabi ninyo. Hay, huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano nang masasama sa medikal na emperador. Buong buhay ng tatay ko, pangarap niyang makita ang medikal na emperador. Oo nga pala, ikaw pala ay alagad ng medikal na emperador. Maaari mo ba kaming ipakilala? Ganon na ba ako katanda? Tay, gusto niyo pong makita? Hindi naman po, gaanong kadali yun. Kasi po, ngayon lang, hindi ako masyadong available. Ibubunyag ko na ang aking tunay na pagkatao. Tay, pakisigurado po ninyong ililihim ninyo ito. Oo naman, oo naman. Xiao Shu, kumusta na ang iyong lolo? Tay, ang galing-galing naman po ni Dr. Zhao. Ano? Oy, yung sinag na ginto kanina nang mabuksan ang pinto, nakita ko na. Ang galing ni Dr. Zhao sa paggagamot, talagang walang kapantay. Sa tingin ko, ang emperador ng mga manggagamot lang ang makakahigitan sa kanya. Napakalaki ng aking pagkukulang. Napakaganda. May pag-asa na si Papa. Xiao Shu, nariyan ka pala. Bantayan mo si Lolo. Pupunta muna ako sa kumpanya para asikasuhin ang proyekto. Nitong mga nakaraang araw, ang dami ng problema. Kailangan ko itong ayusin. Napapagod ka na. Huwag kang mag-alala, Papa. Xiaobei, hindi kaya ngayon ay isang grandmaster ka na sa martial arts. Kailangan pa itong dumaan sa pagsusulit at pagkilala ng Dragon Ball. Bata ka pa. 40 taon na si Papa nang makapasa sa pagsusulit at pagkilala ng Dragon Ball para maging isang mandirigma. Papa, hindi ako Diyos ng digmaan. Ako si Dragon Emperor. May silbi pa rin naman ako. Sa hinaharap, si Papa ang mag-aalaga sa iyo sa larangan ng martial arts. Opo.
Dr. Zhao, pwede na po ba akong pumasok? Pumasok ka na. Tungkol sa ito po ang race eta. Ang kalagayan ni Lolo ay umaayos na po, pero kulang pa po ng ilang gamot para tuluyang gumaling. Kabilang na ang 100 taong gulang na Hishou, ang pinakamahirap hanapin. Pag kumpleto na ang iyong paghahanda, saka mo simulan ang huling paggamot. Sige, ipapahanda ko agad. Sige. Senny o Rita, kunin mo ang mga halamang gamot na ito. Handa na lahat. Opo. Bakit hindi pa bumabalik, Ginoo? Ginoo, nakapaghanda na po lahat pero ang daang taong Hishou, nasa Chenyao Zuan. Ang galing naming magsuri ng gamot pero hindi namin matukoy kung totoo o hindi. Okay, naiintindihan ko na. Xiao Bei parang ang tingin ko ay bagay na bagay kayo ni Miss Chu. Tay. Pasok po kayo. Dr. Zhao, nakahanda na po ang lahat ng gamot. Nakuha na rin po namin ang daang taong gulang na Hishou. Pero po, ang mga tauhan ko ay walang nakakaalam sa mga gamot. Natatakot po akong magkamali sa pagbili. Kaya nais ko po sana kayong humingi ng tulong na silipin. Sabi ko sa'yo, Binibining Chu, ang gamot na ito para kay Lolo Chu. Pero, Xiao Bei ano bang sinasabi mo? Dr. Zhao, nagbibiro ka ba? Kanina ko pa nakita. Ikaw ang naggamot sa lolo ko. Pagpasok ng dalagang ito, nakita ninyo akong nagsimula ng pagtahi. Kaya inakala ninyong ako ang naggamot. Binibining Chu nasaan si Xiao Bei? Ang galing niya sa paggagamot mas magaling pa sa akin. Xiao Bei samahan mo na lang si Binibining Chu. Sumama ka lang. Ako. Manggagamot Zhao, huwag kang mag-alala. Binibining Chu, si Xiao Bei ngayon ay ang iyong mapapangasawa na. Kung hindi ka papayag, magagalit na ako. Kung hindi talaga kaya, ay pa-video call mo na lang si Xiao Bei. Makipag-video call ka sa akin. Sige, tay, hindi ba't mahirap naman po ito? Ginoo Ye, umuwi na tayo. Sige. Ang dalagang ito, hindi pa alam si Xiao Bei, ay tagapagmana ng emperador ng gamot pero ayos lang. Magkakilala rin naman kayo, mauunawaan din niya. Nanay, tingnan mo, lumabas na sila. Bilisan ninyo. Chenyao Zuan, ang pinakamalaking batika sa Nansheng. Nasa resibo ng gamot ang daang taong gulang na Hishou, nandoon sa loob. Direktor Chu. Nilinlang po kayo ni Ye Bei at ng tatay ko para bumili ng gamot, di ba? Ang tatay ko, hindi naman po siya marunong sa medisina. Huwag nyo na lang po siyang pansinin. Direktor Chu, si Zhao Wei ay isang walang alam na tao. Tungkol naman kay Ye Bei, siya ay isang tao lamang. Huwag po kayong malilinlang ng mga ito. Bawal banggitin ng tatay ko. Ano naman ang sasabihin ninyo sa kanya? Personal na bagay po yan ni Zhao Wei. Alam naman po ng lahat. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Chu. Sisiguraduhin po naming makuha ang pinakamahusay na doktor para mapagaling si Mr. Chu. Umalis ka na. Mr. Ye. Tara na po. Direktor Chu, ano po ang nangyari? Ni hindi man lang umabot sa inaasahan ko na matalino. Ganito pa kayong walang pakialam sa tama't mali. Kailangan pa bang ipaliwanag? Nagkakamali siya ng pagtingin sa plataforma bilang kakayahan. Anong reyna ng negosyo? Bagong bituin sa negosyo. Sa tingin ko, yun ay pawang pagpapakita lang ng paggalang sa kanila. Basta magalang lang ang pamilya Chu. Umalis sa pamilya Chu. Wala siyang halaga. Hindi tulad natin. Umaasa lang tayo sa sarili nating kakayahan. Aling, Yu. Ano man ang mangyari, ang malaking puno ng pamilya Chu ay dapat ninyong yakapin ng mahigpit kapag nailantad na lamang ang panloloko ni Ye Bei at Zhao Weibo. Makukuha na natin ang pag-aaruga ng pamilya Chu. Makakatipid tayo ng maraming taon. Oo nga, baka nga. Malamang ay malalagpasan pa natin ang pamilya Chu. Tara, pasok na tayo. Nariyan po ba ang amo? Sino po ito? Amo po, bibili po kami ng daang taong gulang na Hishou. Ikaw ang Chu Brooks. Ginoo Chu, matagal na po naming inihanda. Tara, kunin mo ang 100 taong gulang na Hishou. Ang galing, may pag-asa na si Lolo. Tingnan niyo po, Sir Chu, ito ang 100 taong gulang na Hishou. Ito po ang pinakamahalagang gamot sa aming Chenyao Zuan. Ang kayamanan ng aming tindahan, sa buong lalawigan ng Nan, ay wala ng pangalawa. Kahit maghanap pa kayo sa buong bansa, ay mahihirapan kayong mahanap ito agad. Dumating po si Mr. Chu. Bibigyan ko po si Mr. Chu ng konsiderasyon. 2 milyon, kunin mo na.
Makipag-video call po kayo kay Dr. Zhao para makita niya. Ipapakita ninyo sa kanya, hindi na kailangan. Boss, magkano po ang bili nito? Ito. Isang piraso lang ito ng itim na kahoy. Walang kwenta. Boss, yung Hishowo, hindi na namin kukunin. Ano? Ginoo Ye, bibili kami ng 100 taong gulang na Hishowo para sa pagpapagamot sa aking lolo. Anong ginagawa mo? Sabi ko, gagamitin ko ito para mapagamot ang lolo mo. Ito. Huwag na po kayong magbiro, pakisugod na po ang video call kay Dr. Zhao. Siguraduhin ang edad ng Hishowo. Ang sakit ng lolo ko, hindi pwedeng maantala at saka, si Dr. Zhao ay hindi rin papayag. Ang tatay ko naman ay papayag. Ikaw. Sa talas ng mata ni tatay, makikita agad ang halaga ng kahoy na ito, na itim. Hindi ko akalain na ang taong ito ay isang walang hiya. Bakit kaya si Albulario Zhao ay lubos na nagmamahal sa ganyang tao? Hindi pwede. Para mailigtas si Lolo, kailangan kong magtiis. Sige. Kung ayaw mong i-video call ito, ako na lang ang magpapa-video call sa pamilya ko, kay Dr. Zhao, para isumbong ang iyong mga kasalanan. Grabe. Ang lakas ng loob ni Yebei. Ginagawa niya yan kay CEO Chu. Tapos gagamit pa siya ng isang piraso ng kahoy para lokohin si CEO Chu. Si Zhao Migo nga ang nagutos, di ba? Aling, Yuyu, kung sakaling mabili natin yung 100 taong gulang na Hishowo. Si Mr. Chu, hindi ba'y magmamakaawa na sa atin? Dapat ninyong malaman, ang 100 taong gulang na Hishowo ay napakahirap makuha. Tama. Tapos ibibigay natin sa tulong si Chu ang 100 taong gulang na Hishowo at isisiwalat ang panloloko ni na Yebei. Ang utang na loob na ito, mas mabigat pa sa anumang bagay. Oo nga. HMP, team, boss. Ang 100 taong gulang na Hishowo na ito, binili na namin. Ano? Sige. Tara, ibabalot ko na po sa 3 bisita. Teka lang, yung 2, pareho na namin kukunin. Kahit na ano paman, 100 taon, hindi na mababalik. Hindi ito dapat agawin. Ito ang makakapagligtas kay Lolo. Susi. Mr. Chu, kanina lang naman po ay, sumuko na kayo sa Hishowo. Nagtanong ako kung bibili, pero pinigilan ninyo ako. Ang lakas naman ng loob ninyo. Boss, pakiusapan naman po ninyo. Ito. Totoo ngang kayo po, Mr. Chu, ang unang sumuko. Yebei, kasalanan mo ito. Kung sakaling malate pa ang kalagayan ni Lolo, hindi kita mapapatawad. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Hindi pa ako nagsisinungaling. Mr. Chu, nilinlang ka ni Yebei. Niloloko pala tayo. Tama. Sino ba itong si Zhao Wiguo? At sino naman si Yebei? Sino si Yebei? Hindi pa ba natin alam yun? Boss, pakiswipe na lang po. Ihahatid ko sa bisita. Si Yebei nga pala, walang silbi talaga. Isang cute na bata, pero huwag kayong mag-alala. Sir Chu, binili namin ang Hishowo na ito para iregalo sa inyo. Tama, Sir Chu, sana'y patuloy nyo kaming gabayan. Yebei, tingnan mo, alam mo ba, na ang utang na loob ang pinakamahalaga. Maniwala ka sa akin, hayaan mo silang, bumili na lang ng marami. Pinapangako ko, mamaya na lang sila, magsisisi ka. Boss, magkano po ang kahoy na iyan? Ito. 300 na lang po. Ito. Narito, 200 piso. Bayad na. Tapos na ang usapan. Walang bawian. Ma, tingnan mo. Bumibili pa rin siya ng lumang kahoy na yon. 300 piso ang binayad niya para sa isang lumang kahoy. Yebei ay Yebei. Ano pa ba ang sasabihin ko sa iyo, Director Chu? Ito. Paniniwalaan niyo na rin po sana kami. Yebei, ikaw, talagang hindi maaasahan itong si Yebei. Dapat noon pa ay naghanap na ako ng paraan para mapapanta rito si Dr. Zhao. Basta, ano na lang ang gagawin natin ngayon? Maniwala ka sa akin, gagaling ko, ang lolo mo. At saka, sila, magsisisi talaga. Hindi kami magsisisi. Ganoon nga, sino ang magsisisi? Ang cute naman. Ganon ba? Isang halaman na wala pang 100 taon, at may depekto pang Hishowo. Karaniwan lang ang halaga. Boss, ano sa tingin ninyo? Director Chu, tingnan mo siya, nagsasalita pa rin ng kung ano-ano. Hindi, ang sama na ng tingin ng boss. Mamaya na, iiyak din kayo mamaya. Yebe, oh Yebe, anong oras na ba? Ang tigas pa rin ng ulo. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, parang pader. Boss, sabihin mo sa kanya ang totoo, para masampal siya sa katotohanan. Magaling po ang paningin ninyo, sir. Isang araw nga pong kulang ang Hishowo. Ang Hishowo na ito, kulang ng 1 araw, para maging eksakto, 79 na taon, 364 na araw. Oh, ang mahalaga sa ganitong halamang gamot ay may kakaibang katangian. Iyan ang kulang. Sa huling araw na pag-iipon ng gamot nito, hindi pa nga umabot sa 10 taon. Sa madaling salita, ito ay nagkakahalaga ng libo-libo.
Tama po ang sinabi ninyo. Ang Hishou na ito, isang araw nga ang kulang. Nagkamali kami ng bilang ng araw noong inaayos namin ang mga gamot, mali ang pagkalkula namin ng oras. Pero, mayroon kaming alituntunin sa aming batika. Kung nagkamali sa pagtingin sa mga halamang gamot, responsibilidad mo na ang pagbabayad. Ano? Ibig sabihin, nakapagastos kami ng 2 milyon para bumili ng isang bagay na nagkakahalaga lang ng ilang libong piso. Nanay, 2 milyon po iyon. Boss, yung Hishou, hindi na namin kukunin. Ibalik nyo na agad ang pera namin. Paano? Minamaliit ninyo ba ang Chen Yaozuan ko? Nasabi ko na, pantay na ang bayad at ang binili. Hindi na mababago yon. Ikaw. Nako, ikaw pala. Nakawalan tayo ng 2 milyon. Tita. Array. Nay, hindi dapat sisihin si Kuya Wang Yu. Kung may sisisihin man, si Yebei yon. Tama, Yebei. Alam mo naman, na may problema ang Hishou, pero hindi mo sinabi sa akin. Sinadya mo talaga akong lokohin. May obligasyon ba akong sabihin sa iyo? Sabi mo niloko kita. Ako ang nagsabi sa iyong bilhin yun ha. Sinadya mo lang akong gantihan. Pinahihirapan mo ba ako dahil sa paghihiwalay natin? Sasabihin ko sa iyo, wala akong kasalanan sa paghihiwalay natin. Kung may dapat sisihin, ikaw iyon dahil sa kawalan mo ng kakayahan. Tama, kahit pa ang biniling nating Hishou ay hindi makakapagpagaling ng tao. Yung binili mong sirang kahoy na yon, hindi rin makakapagligtas sa buhay ng lolo. Tama. Yung binili mong sirang kahoy na yon, hindi rin makakapagligtas sa buhay ng lolo. Oo nga, ikaw at si Zhao Weibo, yung anghel na yon, umaasa pa ring makabangon. Umaasang umakyat pa ng mas mataas para mapagsisihan ako at ang nanay ko. Mangarap ka na lang, Liu Yu. Ang taong tinutukoy mo, siya naman ang ama mo. Mula pagkabata, ang pag-aalaga niya sa iyo ay lubos. Ganito mo siya sasabihin ngayon. Tao ka pa ba? May konsensya ka pa ba? Dapat lang naman iyon sa kanya. Isa lang naman, ang kaya ring gawin ng isang yaya. Ano pa bang ikakaiyak ko? Higit pa rito, isa lang naman siyang walang silbi. Na cute na bata. Oh. Nakalimutan ko na nga pala, ikaw, mula pagkabata ay, sa isang pamilyang may iisang magulang, walang ama. Kung ganoon mo siya kamahal, gawin mo siyang ama. Kung tutusin naman, hindi naman siya. Ha ha ha. Yu. Aba, binubugbog mo ako. Ikaw nga ang binubugbog ko. Walang puso. Yu. Ang cute mo naman. Binubugbog mo si Yu. Matagal ko nang gustong suntukin ka. Ang ingay-ingay. Nako, baliktad. Yebei, ang cute mong manugang. Sumusobra ka na ah. Kung kaya mo, suntukin mo ako. Lalaban ako sa'yo. Yebei. Ang sampal na to, para to sa aking biyenan. Nanay, ang sampal na ito, para sa pagiging pabago-bago mo. Nanay, ang sampal na ito, para sa kawalan mo ng puso. Ang sampal na ito, ang dinanas kong paghihirap kasama si Papa sa loob ng maraming taon. Ang mga dinanas na kahihiyan at pagkadismaya. Ang cute mo naman. Aba, may gana ka pang manakit sa akin. Huwag mong isipin, na dahil sa pamilya mo, ay may karapatan ka ng mangapi. Ikaw naman, ang cute mo pa rin. Yebei, anong ginagawa mo sa amin? Kung hindi mo mapagaling si Lolo Chu, malilintikan ka talaga. Oo, yang sira-sirang kahoy mo. Hindi rin naman mapapagaling si Lolo Chu. Ganun ba? Boss, ikaw ang nagsabi kanina, pantay na tayo. Hindi na ako magbabago ng isip, di ba? Tama, sige. Ipakikita namin sa inyo. Gamot sa rayuma. Fenghuang Yuji. Boss, ano ba yang Fenghuang Yuji? Oo nga, bakit kaya ito nagniningning? Ay, masyadong nakakasilaw. Fenghuang Yuji, iyon ang pinakamagandang at kakaibang gamot sa buong mundo. Kayang buhayin ng mga patay, muling tumubo ang laman sa buto. Hindi ko akalain, nakatago pala ito sa loob ng itim na kahoy na ito. Grabe, ang aming batikan ng alabok. Araw-araw pala naming binabantayan ang isang ito. Napakahalagang kayamanan pala, pero hindi namin alam. Boss, ang sanga ng Phoenix Jade na ito, magkano kaya ang halaga nito? Aba, lalo na sa mga mayayamang taong nangangailangan nito agad, maaaring umabot pa nga ang halaga nito sa bilyon. Ang taong si Yebei ay nagastos ng 300 piso at nakakuha na ng isang bagay na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ito, si Yebei. Mali pala ang hinala ko sa kanya. Tunay ngang ang taong napili ni Dr. Zhao. Imposible na masamang tao. Sige na, umalis na tayo. Teka lang. Boss, anong nangyari? Yung mga gamit, hindi ninyo pwedeng dalhin. Isasauli ko na lang sa inyo ang pera. Ikaw, boss, ikaw mismo ang nagsabi kanina, pantay na tayo. Hindi na ako magbabago ng isip. Paano? Ang tuntuning ito sa inyo ay hindi na pala susunod. Huwag mo na akong pagsalitaan ng ganyan. Hindi ninyo iiwan ang Phoenix Jade Branch. Hindi kayo makakaalis. Boss, paano mo nagawa ito? Hindi mo tinupad ang usapan natin. Boss nga siya. Hindi natin sila pwedeng palayasin. Oo nga. 300 piso lang ang ibibigay mo tapos aalis na sila. 1 bilyong halaga ng gamot. Nagbibiro ka ba? Kayo. Tigil, ting.
Boss, balak mo ba kaming apiin? Ang pamilya ba ninyong Chu? Para sa 1 bilyong piso, wala akong pakialam. Magkaroon man ng alitan sa inyong pamilya Chu. At saka ang Chen Yao Zuan ko. Hindi basta-basta natatakot. Ang nasa likuran namin ay ang pinuno ng Green Dragon Hall. Qinglong. Sa harapan ko, ay dapat lang yumuko at magpakumbaba. Boss. Nilaling niya ang ating leader. Pati ang leader ng Qinglong ay nagawa niyang latin. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Bata, ang gusto ko lang naman sana ay ang Phoenix Jade Branch. Pero naglakas loob ka pa na insultuhan ng Hall Master ng Asher Dragon. Ngayon, huwag kayong umasa na makakalabas pa kayong buhay. Bilis, takbo. Ting. Sa tingin ko ngayong beses, ang karakter na yon ni Yebei, tiyak na napili na. Siya nga, si Yebei, ang taong iyon. Ang lakas ng loob na saktan ako. Pag nalabas na siya mamaya, talagang pagbabayaran ko siya ng husto. Aalipustahin ko siya. Tita Yuyu, pagdating ng oras na iyon, sisiguraduhin kong mapapahiya si Yebei. Hindi mo ito matatapos kainin. Kakayanin mo na lang. Dagdag pa sa problema. Pero ang pinakamagagaling ko. Sugod na. Anong tinitingnan mo? Sige na. Mag-ingat po kayo, Mr. Ye. Mang-ahas kayong saktan ng aking babae. Hanapin si Lan. Ching Shui, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako ang nagdala sa iyo rito. May obligasyon ako na protektahan ang iyong kaligtasan. Ginoo, patawarin ninyo ako. Ako po, hindi na po ako magtatangkang muli. Ang kanyang tagapagtaguyod ay ang pinuno ng Green Dragon Gang. Huwag kang mag-alala, Green Dragon. Wala pa siyang halaga sa akin. Umalis na tayo. Oy, Tita Yuyu, tingnan mo, lumabas na sila. Oy, ang cute naman ni Yebei. Ang bilis naman nilang lumabas. At saka wala man lang kahit isang marka ng pagkapatok na sugat. Kaya pala ang may-ari ng Chen Yao Zuan ay nag-alala kay Chu Jia, kaya hindi siya nakipag-away. Si Yebei, ang cute na ito, bakit siya ang papalit kay Zhao Weiguo? At sasaktan ako, hindi ko talaga matanggap to. Tita Yuyu, sa tingin ko, si Yebei at Zhao Weiguo, pinagmulan ni Jia Zhang, ay dahil lang sa pag-asa nila sa pamilya Chu. Basta't isiwalat natin, nasa bitag siya ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi na natin kailangan pang kumilos. Ang pamilya Chu, ang kusang mag-aayos sa kanila. Pagdating ng panahong iyon, sasaktan na natin sila ng husto. Tama. Hindi pa rin ako naniniwala, ang cute na matandang iyon, marunong pala sa medisina. Nalaman ni Yebei ngayong beses, na may problema ang gamot, wala lang yun. Sadyang swerte lang siya. Makakaalis kaya sila dyan, sa loob. Paniguradong naiabot na ang Phoenix Jade Branch. Sa tindahan na. Wala na silang gamot na panggamot kay Lolo Chu, at pinagdaanan pa si Miss Chu ng ganitong kahihiyan. Ang pamilya Chu, siguradong hindi nila palalampasin sila. Mabuti. Sige, puntahan na natin ngayon. Dali. Pumunta ka sa bahay ni Chu. Tara na. Pasensya na ha, hindi mo ako pinayagang bumili ng daang taong gulang na Hishogu. Nagkamali pala ako sa'yo. Tunay ngang karapat dapat ka sa pagtingin ni Albularyo Zhao. Salamat sa'yo. Pinagsikapan mong maibalik ang sanga ng Phoenix. May pag-asa na si Lolo. Walang anuman. Hindi ba't iniligtas din kita? Huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako, hindi kita hahayaang masaktan. Ay. Opo, Xiaoshu. Nabili ko na ang mga gamit. Albularyo Zhao, ang mga halamang gamot ay inihanda na ayon sa inyong kahilingan. Kumpleto na po, maliban lamang sa daang taong gulang na Hishogu. Peking gamot po ito. Ngunit, nakuha na po namin ang sanga ng Phoenix. Ano po ang inyong palagay? Feng Huang Yuji, iyon ang gamot na pambihira. Totoo ba yun? Ang galing naman nito. Iyan nga ang Feng Huang Yuji. Narinig ko na rin yan. Sinasabi nilang kaya nitong buhayin ang mga patay, butot balat. Magkano ang inyong binayad? Hindi na magagamit. Halos kalahati ng kayamanan ng pamilya Chu. 300 piso lang. Ano? 300 piso? Ito. Paano nangyari iyon? Ang sanga ng Phoenix Jade na ito ay orihinal na nakatago sa isang piraso ng itim na kahoy na inilagay sa counter bilang isang dekorasyon. Naswertehan akong nakuha ko ito. Ang dating may-ari ng Chen Yao Zuan, hindi pa tayo pinapayagang lumabas. Gusto nilang makuha pabalik ang sanga ng Phoenix Jade. Ibalik mo ito. Pero, salamat kay Yebei na naibalik natin ang gamot na ito. Ang Chen Yao Zuan na ito, masyadong hindi nila nirerespeto ang angkan namin na mga Chu. Hindi man lang nila kami pinapansin. Mabuti naman, Xiaobai, may paningin ka, may tapang ka.
Tunay ngang hindi nagkamali ang mediko hari sa iyo, Xiaobei. Tunay ngang ang mga malalakas ay hindi natatakot. Ito'y nasa akin na. Ako'y isang Diyos ng digmaan. Ginoo Ye, napakasalamat ko po sa inyo. Hindi lang nakuha ang gamot, kundi napangalagaan ko pa si Xiaoshu. Ako, tigil na. Kuya Su, kanina, anong tawag mo sa kanya? Ay, oo nga pala, manugang, manugang. Akala ko nga, nag-aalala pa ako, para sa anak ko. Pero ang talas ng mata, ang laki ng tapang, at saka si Dr. Zhao. Dr. Zhao, pakipamanggawa na po agad ang lolo ko. Sige, lumabas na muna kayo. Opo. Baka maistorbo nila ang paggamot kay Xiaobei. Simulan mo na, Xiaobei. Sige. Tunay ngang tagapagmana ng emperador ng gamot. Ang bawat tusok ay naglalaman ng pinakamataas na kaalaman sa medisina. Pati ang matagal ko ng sakit ay gaman na rin. 2 araw lang ang pinakamahaba. Tiyak na makakaya kong lampasan ang antas ng isang banal na manggagamot at mararating ko ang antas ng hari ng mga manggagamot. Tunay na napakalaki ng aking natutunan. Masama. Sumakit na naman ang tiyan ko. Itay, tulungan mo akong tanggalin ang tahi. Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. Aray. Aray ko. Salamat, manghuhula. Iniligtas mo ang buhay ko, hindi ako. Tatay, gising ka na. Lolo, ay, mabuti naman, mabuti naman. Mukhang gising na ang lolo. Ah, oo nga. Lola, senyorita, may 3 tao sa labas. Ang ingay-ingay. Sinabi nilang manloloko si Dr. Zhao. Ano? Oy, pagpasukin ninyo kami. Oy, sasabihin ko sa inyo, si Zhao Weiguo, isa siyang manloloko. Oo nga, dalhin na ninyo kami papasok. May nangyari. Kaya ninyo bang panagutan yan? Hindi. Yuyu, tita, anong gagawin natin ngayon? Yan. Ma, bilis tingnan mo, may paparating. Ang buwisit na si Chu Chingshui, bakit siya pa ang naging CEO? Saan ba ako nagkulang sa kanya? Nakahanap ng isa si Chu Chingshui ngayong ginagamot ng albularyo ang lolo. Kung hahayaan natin siyang magtagumpay sa papa at kay lolo, mas lalo siyang mamahalin. Mama, si Chu Xiao pala yun. Dali, puntahan na natin si Chu Xiao para maipaliwanag ang sitwasyon. Hi, Binata Chu, may mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Opo, tungkol sa paggamot kay Lolo Chu. Ang dalawang iyon, mga peking doktor lang pala. Papatayin nila si Lolo Chu. Ipapahamak nila. Paano ninyo nalaman? Si Chu Xiao. Ako ang dating asawa niya. Mag-asawa kami ng mahigit 10 taon. Ano ba talaga ang ugali niya? Ako ang pinaka nakakaalam. Siya kasi, nasa bahay lang. Nagtatrabaho sa bahay. Walang silbi at tamad. Paano naman siya magiging isang magaling na doktor? Oo nga, Chu Xiao. Huwag kang maniwala sa kanila. Niloloko mo ako. Oo nga. Chu Chingshui, naglakas loob kang humanap ng isang manggagamot na walang alam para gamutin ang lolo ko. Tapos na sa'yo. Tara na, samahan mo ako sa bahay. Chu Chingshui, lumabas ka. Chu Chingshui. Chu Jin, anong sigaw-sigaw mo dyan? Hindi ko alam kung ano ang kailangan. Magpahinga. Nandito lang ako ngayon para ibunyag ka. Manloloko pala ang pinili mo para magpanggap na mahusay na manggagamot. Mukhang balak mong saktan si Lolo. Mr. Chu, maniwala po kayo sa akin. Si Zhao Weiguo, siya ay talaga lang namang isang simpleng mister. Hindi naman talaga siya marunong sa medisina. Basta, ang walang kwentang bagay na yon. Isa siyang cute na bata. Naawa talaga ako sa inyo. Mayaman sa hiyas pero hindi niya alam. Tapos kay Dr. Zhao pa at kay Ye Bei hiwalay. Sinayang ang pwedeng maging daang matataas na oportunidad. Ano? Direktor Chu, imposible. Sigurado akong niloko ka ng matandang iyon na kaibig-ibig. Tama na, may nagsasabi ba ng ganyan sa kanilang ama? Mukhang, tama nga na pinutol ni Dr. Zhao ang inyong ugnayan sa inyo. Ayoko nang makinig sa mga daing ninyo. Tawagin ninyo ang mga gwardya at paalisin sila. Chu Chingshui, nilinlang ka ng mga manloloko at nasaktan si Tatang. Magsasagawa ako ng pulong pampamilya at aalisin kita sa iyong posisyon bilang presidente at paalisin kita sa pamilyang Chu. Ganun ba? Sino ba talaga ang dapat paalisin sa pamilyang Chu? Sabi ko kay Chu Chingshui. Lolo. Lolo. Lolo, kayo. Parang gusto ninyong mamatay ako. Ano, hayop. Maglupasay ka na. Mali po ako. Lolo Chu.
Si Zhao Weibo, totoo nga, hindi siya isang albularyo. Oo nga, isa siyang walang silbi, walang kwenta. Chu Xiao, magsalita ka naman, Chu Xiao. Anong sasabihin ko? Dati pa man, ang lolo ko ay comatose. Ngayon kaya nang maglakad. Sinisiraan ako ng tatlong to. Team HMM, hindi siya. Kayo kaya. Ako, ano ba ang kalagayan ko noon? Nakaretay sa kama, walang malay, hinahapo. Tingnan nyo naman ako ngayon, pakiramdam ko'y kaya ko na, tumakbo at tumalon. Nang isang hininga, 3 milya na kaya kong takbuhin. Ha ha ha. Hindi kaya ito'y, gawa ng isang mahusay na manggagamot. Ano kaya ito? Nariyan na ang katotohanan. Nagkukunwari pa rin kayo, talagang, napakamatigas ng ulo ninyo. Kaya ba? Isang tunay na albularyo si Zhao Weibo, pero sa bahay, lagi siyang, nagluluto lang talaga. Hindi ko talaga siya kayang kaugnay sa isang mahusay na manggagamot. Imposible, talagang imposible. Ang matandang walang kwenta na iyon, ay talagang hindi isang mahusay na manggagamot. Sinadya ni Papa na itago iyon sa inyo. Natatakot siyang baka dahil, na-pressure siya sa kanyang posisyon. Ang inyong meron ngayon, lahat ng inyong tinatamasa, ang pag-angat ng kumpanyang Leo, ay hindi mahihiwalay sa ama. Hindi ako naniniwala. Isa siyang walang kwenta. Hindi ko inaasahan ang huli. Ganito mo pa rin ako tinitingnan. Hindi ko inaasahan ang huli. Ganito mo pa rin ako tinitingnan. Sila. Hindi sulit ang pagdadalamhati mo. Binibining Chu, pakialam ninyo silang palayasin. Alam ko na, sasabihin ko sa inyo, ang katanyagan ni Dr. Zhao, sa buong 13 lalawigan ng Timog, na mataas ang katayuan, ay kilalang kilala na. Hindi ninyo alam, sadyang itinago lang niya. Isipin nyo ng mabuti, sa galing ni Albularyo Zhao sa paggagamot at sa kanyang mga koneksyon, nyo kaya sisigana ang inyong angkan, pero kayong mga mayayabang, ay hinamak si Albularyo Zhao, at iniwan ninyo siya, ang nakakatawa naman. Ano? Ako. Kusang magiging lalaki sa likuran mo. Ihahandog ko ang lahat ng kakilala ko, para makuha ang pakikipagtulungan, sa nakalipas na mga taon. Sa tuwing masaya ka, sumunod na lang ako sa saya. Di ko akalain, ganoon ka pala kababaw ng loob. Ang pag-unlad ng angkan ng mga Leo, akala mo, dahil sa sarili mong kakayahan, hindi sa akin yun, sa Zhao Wei, para sa iyo ang walang bayad kong pagtulong, hindi. Hindi ganoon. Ang pagkuha ng pakikipagtulungan, ay dahil sa aking sariling kakayahan. Mayroon akong talento sa negosyo, ang paggawa ng mga ito, lahat ay gawa ko, resulta ng pagsusumikap. Alam ko kung nagkamali ako, balikan niyo po si Mama, pwede po ba? Gagawin po namin ang lahat para sa inyo. Magsalita ka naman. Alam kong nagkamali ako, pakiusap, balikan mo na si Mama, pwede ba? Hindi ko pa kayo nakikilala, ang kapal naman ng mukha ninyo. Kayo ang nag-file ng annulment, pagkatapos ng annulment, kailangan pang patayin tayong dalawa, hanggang sa maubos. Tapos ngayon magpapakadramang pa-sweet, sino ba niloloko mo? Alam mo na bang mali ang ginawa mo? Nakita mo lang naman si Papa, may halaga na ako. Yebe, anong inaasta mo rito? Ang tatay ko, siya'y isang kilalang manggagamot. Sino ka ba? Ano ka ba? Yebe, ang yabang mo naman dito. Ang tatay ko, isang kilalang manggagamot. Ano ka ba? Manahimik ka. Xiao Bei. Para na siyang tunay kong anak. Sinigawan mo siya. Ibig sabihin nun, sinigawan mo rin ako. Hindi po ganoon. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Si Yebei ang may gawa. Si Yebei ang may gawa. Masyado siyang duwag. Kaya pati ako nadamay. Hindi ko rin po kayo gusto. Oo nga po, Tito Zhao. Ang lahat ng ito, kasalanan lahat ni Yebei. Tama na. Kawawa naman. Nakakahiya. Hanggang ngayon, wala kayong alam sa mga pagkakamali ninyo, sa inyo. Sobrang nadismaya ako, sa inyo. Umalis na kayo. Lahat kayo, ayoko na kayong makita. Ano bang mali ko? Kasalanan mo to. Kaya mo naman pala, bakit hindi mo agad sinabi? Ikaw mismo ang nagtago, kinahihiya kitang duwag, ako pa ang may kasalanan. Zhao Weibo, kung sinabi mo lang agad, na ikaw ay isang magaling na doktor, didiborsyo ko kaya kita. Anong ginagawa mo? Okay lang ba si Papa? Ikaw na babae ka, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magising sa katotohanan. Itay, kasal na kayo ng nanay mo ng ganito katagal. Mayroon ka bang, kahit kaunting pasasalamat at pagmamahal sa kanya? Yebe, sumusobra ka na. Naglakas loob ka pang sermonan kami. Ang tatay ko'y isang kilalang manggagamot. Ano ka ba? Isang umaasa sa dating biyenan. Anong karapatan mong magmalaki? Anak naman niya ako. Manahimik ka. Hindi ka na ang anak ko. Gusto kong makasandal si Xiao Bei sa akin. Ano? Nasabi ko na, basta't nandito ako, hanggat isang araw pa. Aalagaan ko. Si Xiao Bei.
Isa pa, si Xiaobei ay tagapagmana ng emperador ng gamot. Kahit nawala ang pag-aalaga ko, Xiaobei ay hindi naman gaanong magkakaiba, Ginang. Chu, ako at ang pamilyang ito ay wala nang dapat pang pag-usapan. Pakisabi na lang po, paalisin mo silang lahat. Alam ko na, huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko na ito, ngayon na. Pakialis na po kayo. Oo nga pala. Si Yebei na hinahamak ninyo, ngayon, siya ang manugang na lalaki ng pamilya namin. Pakisuyong maging magalang kayo sa kanya, ano? Hi. Anong nangyari? Ang pagpapakasal ni Xiaoshu, bakit hindi ko alam? Tay, ang bagay na ito, pagbaba ko na lang, ikukwento ko sa iyo ng maayos. Mr. Chu, Yebei, isa siyang walang silbi, na anak. Hindi siya karapat-dapat maging ang iyong asawa. Ang kanyang likuran, ngunit si Dr. Zhao, kailangan ko pa bang dagdagan pa? HMP, Yebei, ikaw ay umaasa lamang sa koneksyon ng aking ama, kaya nakapasok ka. Tingin lang yan ni Mr. Chu, hindi rin naman ito mababago. Ang katotohanang wala kang kwenta, iyon ay Mr. Chu, ikaw ay ang respetadong CEO ng Chu Corporation. Paano mo magugustuhan? Nasaan si Yebei? Wala siyang kwenta. Nakadidiborsyo pa nga. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat ba o hindi? Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Ayoko nang magsalita pa. Tumawag kayo. Dalhin niyo na sila. Zhou Weiguo. Zhou Weiguo. Tae. Tama. Mula ngayon ang pamilya Chu at lahat ng kumpanya na may kaugnayan sa pamilya Chu, hindi na ako makikipagnegosyo sa kanila. Ano? Nay. Ang Chu Corporation, pero hawak nila ang karamihan sa merkado ng Southern Province. Ayaw nilang makipag-cooperate sa akin. Kung ganoon ang Liu Group, ay tapos na. Ito. Zhou Weiguo, totohanin mo bang ganito ka kamanhid? Papa. Hindi ka kawawa. Zhou Weiguo, magsalita ka. Huwag mong hayaang gawin yan ni Chushi. Umalis ka, ilabas ninyo. Tay, ano po yung ginagawa ninyo? Zhou Weiguo. Nagdiborsyo na tayo, ganito mo lang ako gagantihan, ang sama-sama mo. Masama ang tatay ko, kahit nagdiborsyo na tayo, hindi naman naisip ng tatay ko, na gumanti sa inyo, lahat ng ito, bunga ito ng inyong mga ginawa. Umalis na kayo. Ang kumpanya namin ay, binawalan sa kalahati ng lalawigan ng NAN, paano na kami mabubuhay mula ngayon? Aling Yuyo. Huwag kayong mag-alala, nariyan pa naman ako, ikaw. Huwag na nga, huwag mo nang pilitin. Kaya mo ba kayang labanan ang pamilya Chu? Tita, Ate Yuyo, sa totoo lang, may isa pa akong magandang balita. Hindi ko pa sinasabi sa inyo, ang construction manager ng lungsod, may utang pa sa amin. Sa proyektong pagpapagawa ng lungsod ngayong taon, makakakuha ako ng bahagi. Ano? Makakakuha ka ng bahagi. Proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod. Ang galing, ma. Pag nakuha na natin ang order ng city redevelopment, hindi lang tayo kikita. Ang importante, mas lalaki ang impluwensya ng kumpanya natin. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Opisyal na pakikipagtulungan ito. Sino ang mangangahas na ay boycott tayo? Pagpapaunlad ito ng lungsod. Ang sinasabi ng pamilya Chu, para lang itong hangin. Totoo ba talaga ang sinasabi mo, Mr. Wang? Tita, panatag na po ako. Nako, si Xiao Wang pala. Sabi ko na nga ba? Ikaw talaga, ang galing-galing mo. Kuya Wang Yu, sa'yo pa rin talaga, yung alaga ni Yebei, akala niya. Sa tulong lang ni Zhao Weiguo, babangon na ako, panaginip lang yun, lalo pat. Si Zhao Weiguo, isa lang namang doktor. Hindi ako maniniwala na kaya niyang mahijitan ng isang tulad ko, na negosyante. Tama. At saka, ang proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod, nakikipagbid din ang pamilya Chu. Kapag nakuha na natin ang proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod, sasampalin natin siya ng husto. Nang mga oras na iyon, hindi tayo magagawang saktan ng mga Chu. Ang Zhao at Wei ay lalong hindi dapat katakutin. Marami tayong pagkakataon para maayos yan. Mabuti. Sige, Terra na. HMM, Terra. Hindi pwede. Ang kasalang ito, hindi ako sang-ayon. Pa. Pumayag na po ako sa kanila, hindi dapat tayo nagpapaimbabaw. Depende po yun sa kung anong bagay. Yung si Yebei, may asawa na siyang iniwan, at wala naman siyang kakayahan. Kahit na mayroong manggagamot na si Zhao, na malakas ang koneksyon, pero siya mismo, sa huli ay isang hamak na tao lamang. Ang bagay na ito, bakit hindi mo ako kinausap? 3 buwan ka nang walang malay. Paano ako makakapag-usap? Ano ang sinasabi mo? Kung ganoon, hihintayin na lang natin sila. Sabihin ninyo sa kanila. Kami sa pamilyang Chu, hindi mga walang utang na loob. Si Yebei, kung mayroon siyang anumang kailangan, gawin nating lahat para matugunan iyon. Pero ang kasal ni Xiaoshu, ang gagawing pusta, sa tingin ko'y hindi tama. Alam mo ba? Tay, ang pamilya ng kuya mo, darating din mamaya. Samantalahin na natin ang hapunan. Linisin mo ang lahat ng ito. Tingnan mo ang pamilya ng kuya mo, ang napangasawa ng anak niya, General iyon sa Timog. Tapos tingnan mo naman ang napangasawa mo. Hi. Opo. Tay. Albularyo Zhao.
Ginoo Ye, handa na ang hapunan. Ipinapatawag kayo ni Lolo Xiaoshu. Malapit na kayong ikasal. Tawag pa rin kayong Ginoo Ye. Ye babe. Tay. Basta kayong dalawa, masaya na. Okay na ako. Umuwi na tayo. Sige. Tay, Lolo, hoy, si Ate Ching Shue pala. Kasama mo pala yung naging asawa mong fiancé. Nandito na pala kayo. Chuyu, huwag kang magbiro. Xiaoshu, huwag ka nang magalit. Yuwer, tama na ang kalokohan. Hindi naman ako nagsisinungaling. Dati na siyang may asawa, di tulad ng asawa ko, pero isang kilalang general sa Dragon Palace. Ang galing naman ng bayaw ko. Chujin. Sige na, manahimik na kayo. Xiaobei ang pamilyang ito, mukhang hindi maganda ang balak nila Pa, anong nangyari? Hindi ba't ayaw pumayag ng lolo mo sa kasal ninyo ni Xiaobei? Kaya pinapanta ko ang kuya mo, tumulong sa pagkansela ng kasal. Ano? Pagkansela ng kasal? Lolo, alam ko kung mahilig po kayong uminom ng tsaa, kaya naman pinaghirapan ko po na mabili po ang isang ito, Gongchun Pot. Ito ay gawa mismo ni Master Tang, na kanyang ginawa. Isa itong napakahusay na tsaang palayo. Nais ko pong maging malusog si Lolo, at mabuhay ng matagal. Si Master Tang, ay isang kilalang tagagawa ng palayo. Ang isang Gongchun teapot ay may halaga, daan-daang libo. Tay, ito ay kay Yuwer. Isang taus-pusong paggalang po. Lolo, taus-pusong binabati ko po kayo ng mabilis na paggaling. Mabuti. Ito ay nakuha ko sa Dragon Ball, na medalya. Para sa Lolo. Grabe! Medalya ng Dragon Hall, tagapangalaga ng Dragon Hall ng mga ugat ng Dasiya. Ang medalya na ito ay isang napakahalagang kayamanan na sumisimbolo ng karangalan at kadakilaan at makapagpapalakas sa kapalaran ng pamilya. Sana'y mabuhay pa ng matagal si Lolo. Mabuti. Ate Ching Shue, ang asawa ko, ay nagbigay na ng napakataas na Dragon Hall medal. Tapos, yung napangasawa mo, ano kayang regalo ang inihanda niya? Ito. Masama, kanina pa kasi ako abala sa pagpapagaling kay Lolo. Nakalimutan ko tuloy na maghanda ng regalo para sa kaarawan ni Lolo. Nako. Ang manugang ng mga Chu, aba, wala man lang handang regalo. Ang bastos naman nila. Ako, Yuwer. Dapat lang na huwag maging bastos. Oo naman. Xiaobei, ang pamilyang yan, talagang gusto kanilang mapahiya. Pero huwag kang mag-alala, may regalo na inihanda si Papa para sa iyo. Papa. Mang Zhao, ang manggagamot, hindi marunong kumilos ang anak ko. Patawad po, pero ang asawa ng anak ko ay isang bituing general ng Dragon Palace. Siguro naman, Dr. Zhao, hindi kayo magagalit sa aking anak. 8MP, ginamit ninyo ang Dragon Palace para sukulan ako. Ako'y isang Diyos ng digmaan ng Dragon Palace. Pero ang regalo kay Xiaobei, wala pa akong nahahanda. Sana pala. Kung hindi kaya, ang pagiging Dragon Wall War God ko, ipapakita ko na. Tingnan natin kung mangangahas pa sila na api-apihin si Xiaobei. Chuyu, pwede bang tumahimik ka na lang? Ang gamot na panlunas sa buhay, nadala ni Yebei para kay Lolo. Ito ang pinakamagandang regalo. Ganyan nga ang sinasabi. Pero ang bayad, ay binigay na. Yung pagpapakasal mo sa kanya, bilang apo sa tuhod niya. Dapat lang siyang magregalo, manggagamot Zhao. Tama ba ang sinasabi ko? Ito. May punto ang batang ito. Nahihirapan akong magsalita. Yuwer, huwag kang bastos. Wala naman akong mali. Siya at si Lihi ay magkapareho ng katayuan. Bakit si Lihi? Lahat ay may dalang regalo. Siya bilang isang bagong manugang. Wala man lang dalang regalo. Talagang walang mudo. Ang manugang ng pamilya Chu. Ano-anong regalo ang inihanda? Wala na akong magagawa para kay Xiaobei. Kailangan kong isugal ang reputasyon ko. Ihahayag ko na ang tunay kong pagkatao. Ang totoo ay, sino naman ang nagsabi na wala akong handang regalo? Ikaw, may dala ka bang regalo? Hindi kaya kung ano-ano lang ang dala mo. Ito ay tinatawag na Shen Luodan. Galing sa kamay ng emperador ng gamot. Noon, gumawa ako ng ilan para maayos ang katawan ng pamilya ko. Mayroon pa akong ilang butil dito. Maaari itong gawing regalo. Ang Shen Luodan ng emperador ng gamot. Narinig ko na iyan. Sinasabi nilang may kakayahang magpagaling at magpahaba ng buhay, pampaganya ng katawan, at pampalakas ng lakas. Ang pambihirang kakayahang makapag-alis ng lahat ng lason. Pero kakaunti lang ang na-car rating sa merkado. Isang butil pa lang ay 1 bilyon na ang halaga. Grabe! Ang isang mumunting butil na ito ay 1 bilyon na ang halaga. 7 ang hawak niya, di ba'y 700 milyon? Lalampas pa nga, hindi kukulangin. Pero ang kondisyon ay, kailangang masiguro nating totoo ito. Hindi ako naniniwala. Paano kaya siya magkakaroon ng gamot ng emperador ng mga doktor? Isa pa, nakalagay sa plastic na bote. Maganda, gamot na ginawa ng emperador ng gamot. Alin ba rito ang hindi napakamahal? Nakalagay lang niya sa plastic na bote. Paniguradong peking gamot yun. Teka lang, tingnan ko nga. Tay, bigay.
Ang bango nito. Ang gaganda ng pagkakatimbang ng mga halamang gamot, napakagaling. Halatang gawa ito ng isang dalubhasa. Ang mga ukit sa pilang ito, hindi ito ginuhit o dinagdag pagkatapos, kundi natural na nabuo, habang ginagawa ang Shenluodan. Imposibleng gayahin ito. Tunay nga ang Shenluodan na ito. Ito. Si Dr. Zhao na mismo ang nagsabi. Kung totoo nga, hindi yun 700 milyon. 700 milyon Hindi ako naniniwala, Dr. Zhao. Sabi ninyo ang gamot na ito ay ang inyong himalang gamot. Maniniwala na rin kami. Pero sabi ninyo ito ay, ang gamot na Shenluodan ng emperador ng medisina ay nagkakahalaga ng 700 milyon. Tapos ilalagay ninyo sa isang plastic na bote. Akala ninyo ba kung sino kami? Ting. Ipakita mo sa akin. Ikaw, abay hindi makapaniwala. Ito ang Shenluodan ng emperador ng gamot. Itinapon mo pala ito, bilang nakatatanda ka niya, para lang mapatingkad ang kanyang reputasyon. Pati ang peke ay sinasabi mong totoo. Ikaw, Zhao, ang manghuhula ng gamot. Natatakot sa iyo ang iba. Hindi kita natatakot. Hindi kita natatakot. Ang Dragon Hall ang nasa likuran ko. Xiaohi, huwag kang bastos. Patawarin niyo po si Zhao, manggagamot. Kayo'y mga kayamanan nga. Tignan niyo, may aso. Ito. Ang mga aso nga ayaw kumain nito. Sabi niya'y gamot ng mga Diyos. Hindi pwedeng maging bastos si Yuer. Lolo po. Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. Chon, Ting, aba, makipaglaban ka pa sa akin. Ang aso. Xiaoyi huwag ka ring magmadali. Ang kasal mo kay Xiaoshu Tingnan natin kung, Lolo. Ang aso. Anong nangyari kay Yuer? Yung aso kanina, napunta kay Zhang Shenshu. Napunta kay Zhang Shenshu. Lolo Chu Lolo Chu. Zhang Shenshu maligayang pagdating. Ngayon ang kaarawan ni Lolo Chu. Si Lolo Chu ulit, isa sa mga veterano ng lalawigan ng Nan. Dapat lang po na pumunta ako para bumati sa kaarawan ninyo. Kumusta na po ang kalusugan ni Lolo Chu? Gumagaling na po. Salamat po. Ha ha ha. Zhang Shenshu. Pakiusap. Ito ay isang pekeng gamot. May nagsisinungaling na ito ay galing kay Dr. Hari na gamot na ginawa. Hindi ito pekeng gamot Ito nga ang galing kay Dr. Hari, ang nilutong Shenluodan. Ano? Ginoon na tagapangalaga, huwag niyo po akong biruin. Ito ay pekeng gamot lang. Paano naman magiging Shenluodan ito? Tunay na gamot ito. Naging mapalad akong. Tingnan mo ang isang matanda na uminom na nito. Nakita kong ininom na ito ng isang matanda. Ang mga disenyo sa pilang iyon ay eksaktong kapareho nito. At sinabi pa ng matandang iyon, ang disenyo raw na ito ay ang pinakamagandang marka ng pagiging tunay. Ginoo, binibining tagapangalaga, ang gamot na ito, kakalampas lang ng dila ng aso. Tagapangalaga ng malaking gusali, nagkakamali ka ba? Hindi ako nagkakamali. Totoo ito. Pakiramdam ko ang lakas ko, ay lumalakas. Lolo Chu, ang gamot na ito, kung inumin ng matanda, magiging mahaba ang buhay. Kung inumin naman ng babae, mananatiling bata. Para sa akin, isang mandirigma, kapag ininom ko ito, direktang, tataas ang aking lakas. Ang Shenluodan na ito. Diretso akong itinaas sa kaharian ng digmaan. Sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, ang laman ng plastik na bote na ito ay pawang mga Shenluodan. Mabuti. Manugang. Lolo, ang praktikal naman ito. HMP, Ting, si Albularyo Zhao nga, para lang mapaganda ang harapan ni Yebei, at magmukhang maganda, pati ang mahiwagang gamot ay inilabas na niya, utang na loob sa biyenan. Anong angas? Yuer, manahimik ka, ito si Dr. Zhao ay handang tumulong kay Yebei, at inialay pa ang kanyang sarili sa emperador ng mga doktor. Ang Shenluodan na mismo ang nagluto, kaya pala inilabas niya. Mukhang hindi nga ordinaryo ang relasyon nila, hindi pala nawala ng mapapangasawa si Xiaoshu kay Yebei. Manggagamot Zhao. Matagal ko na kayong hinahangaan. Manggagamot Zhao. Matagal ko na kayong hinahangaan. Narinig ko na si Dr. Zhao. Si Dr. Zhao lang. Ang klaseng tao, ang kayang maglabas ng ganyang himala. Hindi ako. Tay. Basta't gusto ni Lolo Chu, mabuti na iyon. Ting, hindi ba't dahil lang sa dating biyenan, hindi naman ako importante.
Ang pagpunta ko rito, una, para batiin si Lolo Chu sa kanyang kaarawan. Pangalawa, para sa mga proyekto sa pagpaplano ng lungsod at pagtatayo ng lungsod. Tama, ang pag-i-award ng kontrata sa pagpaplano ng lungsod sa Southern Province sa susunod na 3 taon, ay may malaking tsansa kayong makuha. Pamilya Chu, malaki ang pag-asa ninyo, Pamilya Chu. Kaya naman ako'y nagpaalam na lamang. Tatay, Lolo, lungsod ito, ang plano ng konstruksyon para sa susunod na 3 taon. Kung mapunta ito sa ating pamilyang Chu, malawak ang magiging epekto nito. Napakaganda. Paano? Napakahalaga sa iyo ng proyektong ito. Aba, syempre naman, ang pagpapatayo ng lungsod ay may kinalaman sa karangalan, kinikita at katanyagan. Ang makukuha rito, nakita at reputasyon, ay sapat na para sa pamilyang Chu. Inakyat na sa pinakamataas na antas ang angkan natin. Matagal ko na itong hinihintay. Kaya naman pala, naalala ko ang timog. Ang plano ng konstruksyon sa bawat lungsod ay si Zuan Feng ang namamahala. Pero dahil ang proyektong ito ay ipinagkatiwala sa pamilya Chu, mukhang hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya. Kahit na ang resulta ay hindi pa tiyak, hindi ko na ito sakop. Pero base sa inyong lakas ng pamilya Chu, at ito pa, siya rin, Dr. Joe na may malaking pangalan, siguradong sigurado na yon. Kaya natin asahan ang pag-aanunsyo sa bidding sa loob ng 3 araw. Sige, sige. Kumusta na ang bidding sa loob ng 3 araw? Si Manager Chen na namamahala sa proyekto ay tiyak na iaanunsyo ang ating kumpanyang Leo. Pero may kaunting pakinabang siyang inilalabas. Kailangan nating pumayag. Walang problema. Anumang kahilingan ni Manager Leo, dapat nating tanggapin. Yebei. Zhou Weiguo, Chu Qingzu. 3 araw na ang nalalabi sa pagpupulong para sa pag-i-award ng kontrata. Pagbabayaran ninyo ito. Ha ha ha. Mabuhay, mabuhay. Lolo Zhang. Lolo Zhang, ang bidding na ito, nasa inyo na ang pagpapakita ng husay ng Chushi Group Ha ha ha. Iyon ay salamat kay Lolo Zhang. Wala naman akong naitulong sa inyo Lahat ito ay kayo ng Chush Group ang inyong kakayahan. Oo nga pala, maagang Niebe, siguraduhin gagawin mo ng maayos. Mula ngayon, ang pagpapaunlad ng mga lungsod sa lalawigan ng Nan ay nakasalalay na sa iyo. Huwag kang mag-alala, Lolo Zhang, hindi kita bibigwin. Sige, sige, sige. Tara na. Ito pala ang lugar ng pag-a-auction. Narinig ko kay Xuanfeng. Pupunta rin siya para makipag-usap sa akin tungkol sa handaan ng Dragon King. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Tita Yuyu, magmadali na tayong pumunta roon. Magsisimula na ang bidding. Sige. Yuyu, tara na. HMM. Ting. Yebei, mahal kong apo. Antayin ninyo ang inyong bagsak. Mga ginoot binibini, ipinapahayag ko, ang pagpupulong para sa pag-aanyaya ng mga alok ay opisyal nang nagsisimula. Pakilagay naman ang inyong mga plano para sa susunod na 3 taon. Plano ng pagpapaunlad ng lungsod, ipinasok sa kahon ng bid. Susuriin namin ayon sa pagkakakilala ng plano at kakayahan ng grupo para mapili ang mananalo sa bidding. Yebei, sabi mo, maaprubahan kaya ang plano natin. Huwag kang mag-alala. Shui, nabasa ko na ang plano mo. Perpekto. Sa tingin ko, walang sino man dito ang makakahigitan sa'yo. Ang talento ni Shui, kahit sa Dragon Palace pa ito ilagay. Talagang napakaganda. Ipinadala ko ang proposal kay Zuan Feng para basahin. Kahit siya ay napahanga rin. Aniya. Kung si Qingzu ang magpaplano ng pag-unlad ng mga lungsod sa Southern Province na hinaharap sa loob ng susunod na 3 taon, ang Nansheng ay magiging isa sa mga nangungunang lungsod sa buong timog. HMM, mga ginoot binibini, nalaman na po natin ang nanalong bid. Ipinapahayag ko na ang nanalo ay grupo ng mga Leo. Ano? Ito. Yebei. Binibining Chu, hindi mo inaasahan. Ano? Paano nangyari iyon? Ito ang lakas namin ng kumpanya. Tama po, Mr. Chu. Naniniwala na po kayo ngayon na hindi kami umaasa sa kanila, kundi sa sarili naming lakas. Kaya namin narating ang tagumpay na ito. Ito, mali. Gamit ang kanilang talento at kakayahan, ang isinulat nilang plano ay imposibleng mahigitin ang isinulat ni Shui. Kaya ba? Mayroong kakaibang nangyari. Array. Zhou Weiguo. Hindi ka ba manggagamot? Tara, ikaw. Tulungan natin ang Chu Group. Ha. Nako. Hindi naman ako manggagamot. Anong negosyo? At konstruksyon sa syudad Pero naman, hindi naman kami ganun kawalang puso. Kung gusto mo makipagbalikan kay mama, ako naman, mananatili pa ring anak mo. Siyempre, maliban kay Yebei,
ang alaga ko. Basta si Zhao Weibo, makikipagbalikan sa nanay ko, sa tulong ng mga proyekto sa konstruksyon ng lungsod, at ang mga koneksyon, ng matandang doktor at ang kanyang impluensya, magiging matagumpay tayo. Nanalo sa subasta gamit ang maruming paraan. Ang yabang ninyo, sa inyong kakayahan, ang nakasulat na plano, imposible namang manalo, sa proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod. Tama, ganyan din ang iniisip ko, ang pundasyon ng Liu Group, hindi man lang maipapantayan ang angkan ng mga Chu, hindi maihahambing, kayo'y nakapanalo. Dito sa gitna, ay tiyak na mayroong mga nakatagong gawain na hindi dapat malaman. Ano ba ang sinasabi mo? Zhao Weibo, magpapakasal ulit ako sa iyo, para yan sa'yo. Huwag mo nang tanggapin. Gusto mong makipag-remarry sa tatay ko, dahil lang sa nakita mo, ang pagiging kilalang doktor ng tatay ko, at may pakinabang ka pa, sa tingin ko. Ang plano ni Cheng Shui, ay mas higit pa sa inyo, o siya. Yebei, huwag ka nang magsalita, talo na, Cheng Shui, Ting, Yebei. Wala ka nang magawa, puro ka galit. Hahaha, tama. Ngayon tayo na, ang nakakuha ng proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod. Direktor Chu, sigurado ka ba, hindi kayo sasama sa amin? Yan ang inyong kawalan. Oo, binabati ko kayo, grupo ng mga Liu, magtataas ako ng baso para sa inyo. Direktor Yan, Direktor Yu, tungkol sa proyekto ng pagtatayo ng lungsod sa hinaharap. Sana'y mabigyan din kami ng bahagi. Maraming salamat na lang po. Yan, Guan, tingnan mo lang, isang taong mayaman at makapangyarihan. Ang pamilyang Liu sa hinaharap ay tiyak na uunlad. Hahaha, madali lang yan. Hahaha. Kumusta na si Mr. Chu ngayon? Hindi pa rin ba siya nakikipagtulungan sa amin? Makikipagtulungan ba ang grupo Liu? At si Papa, nagdesisyon na bang makipagbalikan kay Mama? Huwag na nating pag-usapan pa. Ako, si Chu Cheng Shui, ginagawa ko ang sinasabi ko. Sinabi ko nang hindi ako sasama sa inyo, at hindi nga ako sasama sa inyo. Liu Yan, Liu Yan, dapat kitang paalalahanan. Tigilan mo na ang mga walang kabuluhang pag-asa mo. Ako, ay hindi na magpapakasal ulit sa iyo. Huwag mong subukang suyuin ako, uminom kayo ng pamparusa. Natatakot lang ako na masaya kayo ngayon. Mamaya, mababalik kayo sa dati ninyong anyo. Pagpupulong para sa Pag-A Award. Inihayag na nanalo na tayo sa Pag-A Award. Tingnan natin, sino ang mangangahas na kumwestiyon? Sino ang maglalakas loob? Ako. Ano? Ang digmaang bathala ng Xuanfeng. Siya pala ang digmaang bathala ng Xuanfeng. Paano ninyo po naparito? Ang digmaang bathala ng Xuanfeng ay siyang namamahala, unang tao sa kalahati ng timog, at ang digmaang Diyos na Asher Dragon, tinatawag na dalawang haligi ng timog. Nagbibigay galang po kami sa digmaang Diyos na Black Phoenix. Nagbibigay galang po. Digmaang Diyos Zhao, kumusta na po kayo? Ano? Ang tatay ko pala, ay isang Diyos ng digmaan din. Zhao Weibo, ikaw, kung ganoon. Hindi ko na kayo itatago. Bukod sa pagiging isang mahusay na manggagamot, isa rin akong Diyos ng digmaan, HMP. Kahit na ikaw ay Diyos ng digmaan, ano naman? Ang resulta ng bidding conference na ito, walang sino man ang makakapagbago, ay... akala ninyo, ang inyong mga mapanlinlang na gawain, hindi ko ba malalaman? Dalhin ninyo siya sa akin. Zuan Feng Zonshen, ano po ang ginagawa ninyo? Oo nga po, Zuan Feng Zonshen, ikaw ang hamuli kay Manager Liu. Ano po ba yan? Liu Chen. Lihim na pakikitungo, palihim na pakikipagsabuatan sa mga Hapon. Matibay ang ebidensya, dakpin agad. Anong mga Hapon? Xuanfeng, akala mo ba wala akong paghahanda? Hapon ang accent. Liu Chen, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay isa ring impyerno na isinugaw ng bansa. Ngayong ganito na, hindi na rin ako magkukunwari. Siya lang ang mukhang pinakamahina rito. Dapin muna natin siya bilang hostage. Mag-ingat ka, Cheng Shui. Cheng Shui, sabi ko na nga ba, hindi na kita papabayaan pang masaktan. Mang-aagaw ng aking babae, hanapin silan. Imposible. Aba. Mama. Si Yebei, hindi ba siya isang alaga? Siya. Paano? Ang galing mo na pala. Yan. Ewan ko ba. Ang manggahas na saktan si Xiaobei. Salamat, Zhao Zonshen. Tawagin ninyo. Dalhin ninyo siya agad. Arestuhin. Alam ko na. Siya sigurado ang Zhao Weibo. Kanina lang, siya ang nagligtas kay Yebei. Alam ko na nga.
Ang galing pala ng tatay ko, si Yebei, isa siyang kayamanan. Si Dr. Zhao pala, kanina lang ay iniligtas niya tayo, pero ano naman ngayon? Ako, si Chu Qingshui, ay may gusto sa lalaking ito. Qingshui, ayos ka lang ba? Qingshui, ayos lang ako. Hindi ko inaasahan na si Dr. Zhao ay isang mandirigma pala at napakamaalaga pa kay Yebei. Mukhang si Xiao Shu ay nakahanap na ng magandang mapapangasawa. HMP, ang ginawa lang ni Xiaobei kanina. Paglalabas ng chi, ang lakas niya ay hindi nagpapahuli sa akin. Manggagamot Zhao, salamat sa pagligtas mo sa akin at kay Yebei. Nako, hindi ako. Itay. Haha, Aray. Binibining Chu. Mukhang, totoo naman ang pagmamahal mo kay Xiaobei at tapat ka sa kanya. Kung hindi ka mag-aaksaya ng pagod para lang iligtas si Xiaobei. Kaya, pagkatapos ng bidding na ito, ikaw sumama ka kay Xiaobei at kunin na ang marriage certificate. Oo, kunin ang marriage certificate. Kunin ang marriage certificate. Kami sa pamilya Chu ay tiyak na maghahanda ng isang pagdiriwang, isang malaking kasalan, para lang matiyak na manatili si Dr. Zhao sa pamilya Chu. Tay. Ito, si Xiaobei, paano? Ayaw mo ba, pa? Ito. Hindi naman ako ayaw, basta. Yebei, ayaw mo akong pakasalan, narinig mo ba? Ang sanggit kong anak, binibining Chua, ako na ang sisigat para sa kanya. Isang malaking lalaki, ang dalang-dali, hindi pa nga umabot sa kasing lakas ng loob ng isang dalaga. Sige, iaanunsyo ko na ngayon, sa susunod na 3 taon, pagpaplano ng lungsod sa lalawigan ng Nanalo, kumpanya ng Chu. Qingshui, binabati kita, ang pagsisikap mo ay hindi nasayang. Aray, dahil masaya ka naman, paano kung 2 magandang balita, kayong dalawa magmadali na kayong magpakasal. HMM, sige, hahaha, binabati ko kayo, pagdating ng kasal ninyo. Sisiguraduhin kong makakadalo ako ng puti, hindi ito patas. Director Chu, kanina lang po ay nakita ninyo naman. Si Papa ko po yun, siya ang nagligtas sa inyo. Si Yebei ay isang kayamanan. Bakit ninyo gustong pakasalan siya? Akin na yun. Kahit si Yebei pa, isang kayamanan, ipapakasal din ako sa kanya. Kanina, nagsakripisyo si Qingshui para iligtas ako. Ikaw kaya? Kung mapapahamak ako, tutulong ka ba? Ikaw. Ting. Yebei, huwag kang masyadong maangas. Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa akin. Ikaw at ang tatay ko, wala naman pong problema. Kung hindi dahil sa akin, magiging biyenan mo ba siya? Ting, siya si Yebei. Dapat marunong kang magpasalamat. Huwag kang laging sumasalungat sa amin. Walang kami. Kaya mo ba, na maging manugang ng mga Chu? Huwag ninyong kalimutan, nang malubha akong nasugatan at nawalan ng malay, nang ako'y malubhang nasugatan at nawalan ng malay, si Papa, ang nagdala sa akin pauwi at nagligtas sa akin. Kahit nawala kayo, hindi kami magiging mag-ama, ngunit, hindi rin kami magiging estranghero. Kayong dalawa, pakinggan mo ng mabuti, sa kakayahan ni Xiaobei, kahit saan pa siya, hindi siya magugutom. Kahit wala ako, ang buhay ni Xiaobei ay magiging maayos at walang problema, at siya ay aasenso ng mabilis. Tatay, tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging tatay, hindi kita tatay. Ikaw. Hindi rin ako anak mo. Wala kang dugo kong dumadaloy sa iyo. Kami ay talagang nagtapos ng lahat ng relasyon, pati na ikaw. Liu yan. Nang niloko mo ako. Dapat ay naisip mo na darating ang araw na ito, kasama ang anak mo. Pinilit mo akong makipagdiborsyo kay Xiaobei noong panahon ng diborsyo namin. Dapat mas malinaw sa'yo kung bakit nangyari ito ngayon. Ako. Kung hindi kayo magsasalita, makakalimutan ko pa na kayo ay nakikipagsabuatan kay Liu Cheng. Lihim na operasyon, pakikipagsabuatan sa mga Hapones. Walang bisa ang inyong bidding. Ipinapahayag ko na ang Liu Group. Hindi na muling maaaring lumahok sa anumang mga proyekto ng urban planning na may kinalaman sa South Province at ang plano sa negosyo. Ano? Hindi na pwedeng sumali sa plano sa negosyo. Kaya, ibig sabihin ba nun na tinanggal na siya sa mundo ng negosyo? Hindi pwedeng ganun, nanay. Ganito, hindi na makakatanggap ng order ang kumpanya namin. Wala na ang Liu Group namin. Tapos na kami. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa tatay. Sige na, gawin mo na, nanay. Ay nako. Zhao Weigu. Magsalita ka na agad. Ikaw rin ay isang mandirigma. Parang ikaw lang, dali ka na, pakiusap, ipabago mo ang sinabi ni Xuanfeng, ang mandirigma. Lahat ng ito ay bunga ng inyong sariling desisyon. Zhao Wei Kingdom, hindi mo ba pinapansin ang damdaming ito sa loob ng maraming taon? Hindi mo ba ito pinahalagahan tungkol sa relasyon? Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, Zhao Zonshen, ganito ang aking panghawa. Sana ay nasisiyahan ka. Nasiyahan. Kakaiba.
Hindi ako pamilyar kay Xuanfeng War God, at si Xuanfeng War God ay ang pinakamataas sa lahat ng antas ng War God. Pinakamataas. Bakit? Kaganoon ka magalang sa akin. Sige, tawagin ang mga tao. Agad silang dalhin palayo. Hoy hoy. Tatay. Wei Guo. Huwag mo kaming itulak. Wei Guo. Tatay, Ching Shui, Tito Chu, pupunta ako sa banyo. Sige, hihintayin ka namin dito. Sige, mauuna na akong umalis. Pakiusap. Si Xuanfeng ay bumabati sa Pangulo ng Dragon. Tumayo ka na. Oo. Ginoong Dragon, ang Dragon King Feast na ito ay handa na. Bukod dito, matapos ang bidding conference na ito, maraming mga maliliit na tao lumutang na sa ibabaw. Noong taong iyon, inatake kayo ng malubha, namatay ang napakaraming kapatid natin. Dahil dito, malaki ang naging pinsala ng Dragon Hall. May kinalaman ang mga nasa likod nito. Ayon sa investigasyon ng aking mga tauhan, ang mga taong ito, malaki ang posibilidad na tao ng Diablo ng Qinglong. Qinglong. Ngunit wala pang tiyak na ebidensya kung may balak ang Qinglong sa Dragon King Conference sa loob ng 7 araw. Siguradong lalabas siya para makipaglaban sa posisyon ng Dragon Lord. Talaga. Mukhang nagsisimula ng mahuli ang isda. Sigurado akong hindi nila akalain. Nabuhay ka pa, Dragon Lord. Panahon na, ipaghiganti mo ang mga kapatid ko at linisin ang kanilang dangal. Xuanfeng, ipagpatuloy mo ang paghahanda ng Dragon King Banquet. Gawing malakas ang ingay. Mas malaki, mas mabuti. Ngunit tandaan, huwag magdulot ng alarma sa kalaban. Huwag talagang ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Opo. Sige na. Ako na muna po'y aalis. Tayo pa. Inom pa tayo ng 2 baso. Ayos. Sige. Ito nga. Tatay. Tito Cho. Si Xiaobei, bakit ang tagal mo? Naghihintay ako sa'yo para pag-usapan ang magiging biyenan mo. Hintayin mo ang dalawa ninyong pagkatapos magpakasal. Ang aking matabang apo, ano nga pangalan niya? Ha. Tatay. Ano ang pinag-usapan ni tatay at ni Tio Chu? Nabanggit ba? Ay nako, tingnan mo nga. Habang maaga pa. Dali, magparehistro na tayo. Oo, magparehistro. Tito Zhao, mag-asawa, makinig kayo. Hawak kamay, lumingon kayo paarap. Magtindig ng tuwid. Mabilis, punta na kayo. Nanay, tinatanggal kami sa South Province Business Circle. Ano ang gagawin namin? Naku, ito ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sila ang may kasalanan. Sige, kuya, sige. Tita Yuyu, huwag kang malungkot, may dumating na tutulong sa atin. Nako, sa ganitong oras pa naman, sino pa ba ang makakatulong sa amin? Oo nga. Hey! Dumating na ang kuya para tulungan tayo. Ito. Sa gitna mo ito. Qingzu. Hindi inaasahan, magpapakasal na tayo. Ang saya naman, dali, sabihin natin, kay tatay at kay Tito Zhao. Ginoong Chu, may malaking problema tayo. May malaking suliranin ang grupo. Ano? Ano ba ang nangyari? Ginoong Chu, tinanggap na namin ang proyekto sa konstruksyon ng lungsod at naghahanda na kaming muling itayo ang lahat ng pasilidad medikal sa Timog Lalawigan. Kasabay nito, kami ay nakipagkasundo sa lahat ng ospital sa Timog Lalawigan para sa proyekto. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, bigla na lang. Halos lahat ng mga pabrika ng gamot at pati na rin ang lahat ng mga kumpanya ng pasilidad medikal ay tinihil ang pakikipag-ugnayan sa amin. Paano nangyari ito? Ginoong Chu, kung ganito pa ang patuloy, ang multa sa mga malalaking ospital at pati na rin ang mga pasyenteng nasaktan na may iba't ibang danyos ay magpapabagsak sa aming Chu Group hanggang sa mabangkarote. Sino ba talaga ang nakatuon laban sa Chu Group namin? Ito ang Chenyao Xuan, ito ang pinakamalaking supplier ng gamot sa Timog. Ang mga kumpanya ng gamot at mga institusyong medikal sa Timog ay hindi maglakas loob na hindi makinig dito. Hindi ko inakala na magsisimula na ang paghihiganti ng Chenyao Xuan laban sa atin. Ngayon din. Ginoong Chu, tatanggap ko lang ng balita na si Chenyao Xuan at ang Qinglong Hall sa likod niya ay magbibigay ng malaking suporta sa Liu Group. Ngayon, maraming negosyo sa Timog ang muling nakikipagtulungan sa kanila, grupo ng Liu. Hindi ba't ang Xuanfeng War God ay hindi na pinapayagan sa negosyo sa Timog? Hindi ba't sila ay pinigilan? Sa likod ng Chenyao Xuan ay ang Qinglong Tang. Ang nasa likod ng Qinglong Tang ay ang Qinglong Zonshen. Ang lakas,
posisyon, at reputasyon ay hindi mababa sa Zuan Feng Zonshen. Minsan pa nga ay mas mataas pa kung tunay nga itong nakuha. Suporta ng Diyosa ng Asul na Dragon. Kaya't ang pamilya Liu talagang hindi na kailangan matakot sa Diyosa ng Xuanfeng. Mukhang gusto ng Asul na Dragon na suportahan ang sarili nitong kapangyarihan at makipagsabayan sa Xuanfeng para maghanda sa darating na Dragon King Peace natin para sa isang piraso ng Phoenix Jade Branch. Kailangan ba talaga ito? Para ba ito laban sa aming Chu Group? Sa tingin ko hindi ganun ang kaso. Sa mga nakaraang araw, kayo ay nakipaglaban sa Xuanfeng War God. Napakalapit ng paglalakad, at ang digmaang Diyos ng Asul na Dragon, nais putulin ang mga pakpak ng digmaang Diyos ng Itim na Phoenix. Kaya, ganito sila kaseryoso laban sa inyo, kayong mga Chu. Para sa ilang araw mula ngayon, paghahanda para sa Dragon King Banquet. Dragon King Banquet, ito ay para sa amin, mga makapangyarihan sa Timog Probinsya. Isang mataas na lihim. 5 araw mula ngayon, si Xuanfeng, ang digmaang Diyos, at ang iba pang mga digmaang Diyos sa Dragon King Banquet ay magkakaroon ng halalan para sa Dragon Lord. Ang lugar ay nasa South Province. Si Dr. Zhao ay isang God of War din. Ang balitang ito ay siya ba ang nagsabi sa'yo? Tunay na labanan ng mga Diyos, ang mga ordinaryong tao ay, ang pinakamahalagang gawin, ay maghanap ng paraan, upang malampasan muna ang kasalukuyang pagsubok. Ngunit, ano ba ang magagawa natin? Mataas ang posisyon at kapangyarihan ng mandirigmang Asul na Dragon. Iniisip ko, kahit si Dr. Zhao, ay hindi maabot ang antas mo. Walang problema, may paraan ako. May paraan ka. Hoy, Lolo Son, ikaw rin ay isang mandirigma, pero dapat ibigay mo sa amin. Mag-isip ka ng paraan. Hoy, Lao Son. Ay, kamusta na ang sitwasyon ni Zhao Shenyi? Yung mga dati kong kasama sa digmaan, pag narinig nilang tungkol sa Diyos ng digmaan na Qinglong, o kaya, wala tayong magagawa, o kaya, kailangan lang nating magtawag, Diyos ko. Ito ba ay magdadala ng kapahamakan sa pamilya Chu? Ay, Xiao Shu. Kumusta na ang Xuanfeng War God dyan? Kumusta na, Xuanfeng War God? Hindi rin pansamantala makontak. Ay nako, tapos na tayo. Tatay, Lolo, sabi ni Yebei may paraan siya. Naniniwala ako sa kanya. Siya. Kahit si Dr. Zhao ay walang magagawa. Ano pa kaya ang magagawa niya kung si Yebei? Baka nga may paraan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapagmana ng hari ng medisina na ipakalat na ang pain. Lalong naging mapagmataas ang Qinglong. Pinalayas ang mga kalaban at ang mga nakatatandang tao sa Dragon Ball ay hayagang nagpahayag na sumusuporta sa Qinglong War God. Mukhang nang wala ako. Lumabas ang mga masamang tao. Samantalahin ang pagkakataon para suriin lahat ng sa Qinglong. Mga puwersang nasa likod. Sino-sino ang mga mandirigma na kasali? Mayroon bang mga puwersang banyaga sa Dragon King Peace? Sila'y mahuli ng sabay-sabay. Siya ang Dragon Master. Paano naman ang grupo ni Chu? Bigyan sila ng pinakamalaking suporta mula sa grupo ni Chu, hikayatin si Qinglong, at pati na rin ang lahat ng mga nasa likod ng tabing na mga puwersa sa Dragon King Banquet. Hilaing lahat sila palabas. Iyan ang Panginoong Dragon. Tiyak na hindi bibigwin ni Xuanfeng ang tiwalang ibinigay. Pangangalagaan niya ang kaligtasan ninyo at ng inyong pamilya. Ganun ba? Pupunta ako ngayon para hanapin ang aking mga kasama sa digmaan at titingnan kung may paraan sila. Hindi bababasa. Kailangang masiguro ang ari-arian ng pamilyang Chu na makakayanan nitong malampasan ang unos na ito. Kaya tumaasa kami sa Dr. Zhao. Tatay Ching Shui. Shi Bei. Munting Bei, saan ka napunta? Ba't hindi tayo pumunta kay Ginoong Medisina? Sa ngayon, tanging si Ginoong Medisina ang makakalaban ng Diyos ng daga ng Qinglong sa likod ng Dragon Hall. Tayo. Ito ay hindi kay Chu. Ito ba ang aso ng pamilyang nawasak at isa pang matandang kayamanan na pinalayas namin mula sa pamilyang Liu at isang batang kayamanan? Tumahimik ka. Bakit kayo nandito? Ito ang dahilan ninyo, ang magiging kapalaran ng mga sumasalungat sa akin. Nagsisisi na ba si Ginoong Chu? Kamusta? Yebei, 3 araw na ang nakalipas. Kami ay pinalayas mula sa negosyo. Ngayon, kayo naman ang nakatutok ng buong lalawigan. Hindi ka ba napakaastig? Tulong, iligtas ang pamilyang Chu. Ang pamilyang Chu ay naapektuhan dahil sa kayamanang ito na dala mo. Zhao Weibo, nakita mo ba? Ito ang aking lakas. Kahit wala ang tulong mo, kaya ko pa rin. Ang Liu Group ay umakyat sa ganitong taas. Samantalang kayo umaasa sa matandang kayamanang ito. Ang Chu Group ay tiyak na malulugi. Kayo.
Hindi ba't parang kayamanan? Ano bang dapat ipagmalaki dito? Anong masama sa pagiging kayamanan? Maging kayamanan ng Diablo ng Qinglong ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan mo. 10,000 beses pa. Kaya't si Ye Bei, ngayon, ikaw ay natira na lamang. 3 pato, matigas ang ulo. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Sa Dragon King's Banquet sa loob ng 3 araw, ang Blue Dragon War God ay tiyak na may angat bilang Dragon Lord at tatanggap ng titulong Dragon Emperor. At saka, nakuha na niya. Karamihan sa Dragon Hall ay suporta ng mga nakatatanda at kami, ang pamilya Liu, tiyak na uunlad. Tama, hindi ko akalain na alam nyo, pati ito. Mukhang magaling ang ginawa ni Xuanfeng. Xuanfeng na mandirigmang Diyos, nawalan na ng kapangyarihan. Gusto mong umasa sa Xuanfeng na mandirigmang Diyos, Ye Bei. Hindi mo talaga pwedeng asahan. Ganun ba? Huwag mong sabihin na sa loob ng 3 araw pa lang, piging ng Dragon King, kahit kayo pa ang pamilya Chu, hindi kayong makakatagal ng 1 araw. Bakit ka pa nagmamalaki? 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, may darating para tulungan ang pamilya Chu na malampasan ang krisis. Baligtarin ang sitwasyon. 3 minuto. Ngayon kahit si Zuan Yuan Zonshen ay nakatago sa loob at hindi lumalabas, sino ang may lakas ng loob na tumulong sa pamilya Chu ngayon? Sino? Ye Bei, huwag mong sabihin na 3 minuto lang. Kahit 3 oras pa o kahit 1 buong araw, walang sino man ang lalabas para tulungan ang pamilya Chu. Dumating ang hari ng mga doktor, kasama ang mga nangungunang manggagamot para suportahan ang pamilya Chu. Bumati sa medikal na emperador. Bumati sa medikal na emperador. Anong medikal na emperador? Medikal na emperador na dako. Ito ang pinakamalaking organisasyon medikal. Ang pinakamalaking organisasyon ng medikal. Lahat ng mga magagaling na doktor ay nasa ilalim nila. Bakit pumunta dito ang hari ng mga manggagamot para hanapin si Ye Bei? May kaugnayan ba si Ye Bei sa hari ng mga manggagamot? Ikaw, Ye Bei, mahal na hari ng mga manggagamot. Dr. Zhao, utos mula sa mahal na hari ng mga manggagamot, sadyang pinapadala akong may kasama para tulungan ka at si Ginoong Ye Bei, pati na rin ang pamilya Chu. Siguradong dahil tagapagmana ka ni Ye Bei bilang hari ng medisina, kaya pinapadala ng hari ng medisina ang tulong. Pero sa tingin ko, maliit na Bei ay parang ayaw pa. Ipinapakita ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng medikal na emperador. Kung ganun, sige. Ipasa mo na lang ang aking bati sa medikal na emperador. Naiintindihan ko na. Siguradong si Zhao Weiguo. Siya ay isang Diyos ng medisina. Siyempre kasama niya, may kinalaman ng hari ng medisina. Sabi ko na nga, si Ye Bei talaga ay isang kayamanan. Baki, kanina, tawag mo siyang matandang kayamanan. Ngayon, nagsimulang tawagin mo na naman akong tatay. Ye Bei, ikaw, huwag na kayong mag-alala. Mukhang, nalutas na ang krisis ng pamilya Chu. Nakalutas na, HMPH. Chu Qingshui, huwag kang masyadong magmalaki. Yanzong, Yuzong, Yanzong, Yuzong. Anong nangyari? Ano ang nangyari? Ginoo Yan, Ginoo Yu, bumalik na kayo agad. May malaking problema. Narinig kong kumilos na ang hari ng medisina at nakipagtulungan sa grupong Chu. Noong una, ay kasama namin ang grupong Liu. Yung mga kumpanya ng gamot na nakipagtulungan, ay unti-unting nagkansela ng kontrata. Ano? Ginoong Yan, Ginoong Yu, kung magpapatuloy ito, makakaharap tayo ng marami krisis sa paglabag sa kontrata. Direktang mababang karote ang Liu Group. Bakit ganito? Hindi ito posible. Nasa likod natin ang Chen Yaoshuan, at sa likod ng Chen Yaoshuan ay ang Qinglong Zonshen. Paano sila manggahis? Ngunit kahit gaano pa kalakas ang Qinglong Zonshen, hindi ito maaaring labanan. Ang buong palasyo ng hari ng medisina, palasyo ng hari ng medisina, palasyo ng hari ng medisina, umiikot ang gulong ng kapalaran. Ngayon, panahon niyong mag-alala. Huwag kang masyadong mayabang, Ye Bei, sasabihin ko sa'yo, nasa likod natin. Ngunit ang Diyos ng digmaan ng Qinglong. Ano man ang mangyari, hindi mawawala ang pamilya Liu natin. Hindi mawawala ang pamilya Liu namin. Kayo, grupo ng Chu, magsasara rin sa amin. Team, at ikaw at si Chu Qingshui, magsasawalang bisa rin sa akin, sa ilalim ng aking mga paa. Sa oras na iyon, ipapakita ko sa inyo, mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Ganun ba? Hindi kayo mapoprotektahan ng asul na dragon na ito. Siya mismo, hindi na rin magtatagal ang buhay. Ye Bei, naglakas loob ka pa nga. Ganong tawagin siyang digmaang Diyos ng asul na dragon. Sobrang lakas ng loob mo. Huwag mong akalaing ang palasyo ng medisina ay makakapigil sa'yo sa harap ng handaan ng hari ng dragon sa loob ng 3 araw. Digmaang Diyos ng asul na dragon, maghahari sa panahon ng Panginoon ng dragon. Ito ang inyong ikatlong yugto. Pagdating ng panahon, kami sa pamilya Liu, tiyak na uunlad. Talaga, kaya 3 araw mula ngayon, kami ay maghihintay. Lahat ng alitan ay malalaman sa loob ng 3 araw. Ting. Tia Yuyu.
bumalik na tayo sa kumpanya. Sige, Yuyo, dali na tayong umuwi. Hihintayin ni Yebei at titignan niya. Yebei, ang Dragon King banquet sa loob ng 3 araw. Ano ang gagawin natin? Kung si Qinglong War God talagang mauupo bilang Dragon Emperor, hindi na tayo mapoprotektahan ng Medical Emperor Hall. Maliban kung personal na lalapit ang Medical Emperor. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Qing Shui, Tatay, Tio Chu, kayo ay dapat maniwala sa akin. Oo, ngayon, kaya nating umasa sa isa't isa. Si Xiaobi na lang. Ginoong Zhao, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ha ha ha. Napakahusay. Napakahusay talaga. 3 araw mula ngayon, dapat ay makakaya na ni Yebei. Pakiusap, dumating ang dakilang doktor, maaaring makatulong sa pamilyang Chu na malampasan ang pagsubok. Sabi ninyo, kumilos na ang dakilang doktor. Oo nga. Pakiusap, Ginoo, iligtas ninyo ang aming pamilya Leo, Ginoo, mula nang magretiro ang dakilang manggagamot. Hindi na nakikialam ang dakilang manggagamot sa mga usapin sa mundo, na natiling neutral. Bakit siya ngayon kumikilos? Posible kaya talagang may kinalaman ito sa dakilang manggagamot Zhao tungkol sa Zhao Wei Kingdom. Gaano pa kayo kalalim ang kaalaman? Sabihin nyo, kami. Talaga, wala na kaming alam. Tama nga, yung matandang kayamanan, lahat ay itinagong sa amin. Kung hindi, hindi rin naman ang nanay ko na makikipaghiwalay sa kanya, hindi ba? Itong Zhao Weiguo. Siya ang medikal na emperador. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, patuloy siyang itago ang sariling pagkakakilanlan. Ano? Pangulo, malaki ang posibilidad. Kung hindi, bakit tutulungan ng buong puso ang palasyo ng hari ng medisina? At narinig ko rin, yung Yebei na iyon, nasa kamay pa rin ni Zhao Weiguo. Nakuha niya ang gamot na ginawa ni Yihuang, isang elixir. Bilang regalo para sa malaking kaarawan ni Chu Hongwu, isang regalo sa kanyang kaarawan. Si Zhao Weiguo ay si Yihuang. Paano ito posible? Nanay, ano ang gagawin natin sa susunod? Kahit na siya ay hari ng medisina ng Zhao Wei, ano naman kung ganoon, basta ang ating Ginoo ang maghahari sa palasyo ng dragon, siya ang Zhao Wei. Ano ba yung kwenta mo, HMPH? Ngayon, agad mong i-report ito kay Ginoong Digmaang Dragon ng Asul. Opo, hindi na kailangan. Ginoong Digmaang Dragon ng Asul. Aking nasasakupan si Xing Chenggang, Pangulo ng Qinglong Hall, nagagalang na pagbati, mahal na Diyos ng digma, nagmamalaki na pagbati sa Qinglong Digmaan Diyos, Hari ng Medisina, HMPH. Nakita ko na siya, kahit na siya ay may suot na maskara noon, ngunit sigurado ako na siya ay isang batang. Mangyaring ipakita ang liwanag, digmaang Diyos ng Asul na Dragon. Tama. Ang pamilyang Chu ay nakatanggap ng malaking tulong mula sa palasyo ng emperador ng medisina at nakalabas na sa kanilang suliranin. At sa lalawigan ng timog, ay lalo silang tumitibay ang posisyon. Pamilya Chu, ngunit ang kapangyarihan ng digmaang Diyos ng Xuanfeng, HMPH, Hangal. Ngayong pagkakataon, si Xuanfeng ay nagdala pa ng templo ng emperador ng medisina para tumulong. Parang inilipat ang bato at sinaktan ang sariling paa, hindi niya iniisip. Sa loob ng palasyo ng Hari ng Dragon, maraming matatandang miyembro at Diyos ng digmaan ang hindi nasisiyahan sa kanya at nang ahas pa siyang humingi ng tulong mula sa labas. Ginamit ko ang pagkakataong ito para akitin silang lahat na lumihis sa kanya tungkol sa mga matitigas ang ulo, mga mahal na bagay. Sa araw ng Dragon King Feast, saktong-sakto na maayos ko sila kasama si Xuanfeng. Pagdating ng panahon, ako na ang magiging Dragon Lord, ang tanging tagapagmana. Ang talino ng digmaang Diyos ng Asul na Dragon ay walang kapantay. Kami ay humahanga. Ha ha ha. Ah, tama. Pahintulutan ng lahat na lumabas. Hindi na kailangang magtago. Ipakita natin ang tunay na lakas ng digmaang Diyos na ito. Oo, aking gagawin ito. Xuanfeng. At yung mga iyon na hindi sumusuporta sa akin. Tama, maghintay kayo. Pagkatapos ng 3 araw, ito ang inyong kamatayan. Ako ang magiging Panginoon ng Dragon. Pangungunahan ko ang buong Dragon Hall. At pati na rin ang mga puwersa mula sa ibang bansa. Uy, hindi ba ito sina Old Cute at Little Cute? Pagkatapos ng araw na ito ni Yebei, ang Dragon God ng Azure Dragon ay magiging Panginoon ng Dragon. Kayo ay angat ng mabilis. At kayo naman, ay mahuhulog sa isang lugar na walang pag-asa. Ganoon ba? Huwag ka nang magpanggap. Yebei, ngunit Ginoong Chu, Dr. Zhao, may pagkakataon pa kayo. Basta patansikin mo si Yebei. Ang cute nito. Iwanan ng Xuanfeng na mandirigma. Sumali ka sa amin. Sa koponan ng Qinglong na mandirigma. Maniwala ka sa Qinglong na mandirigma. Hindi ka namin pababayaan. Tama. Ito ang dahilan kung bakit kami ngayon. Ang layunin namin dito. Syempre, si Yebei,
Isang kahanga-hangang eksepsyon, dahil hindi ka karapat-dapat sumali sa ilalim ng Diyos digmaan ng Azure Dragon, at lalong hindi karapat-dapat makuha ang ganitong napakahalagang pagkakataon. Pasensya na, wala akong interes maging ganoon, at hindi si Yebei ang inutil. Nagpakasal na kami ng legal. Ano? Bukod pa rito, pwede na ninyong itigil ang inyong mga chismis. Nakita na namin ang totoo, ang inyong pangit na mukha, hindi kailanman makikasama sa inyo, matanda. Bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Sige, isinuko mo ang huli naming pagkakataon na ibinigay sa inyo. Huwag kang magsisisi. Tatay, Ching Shui, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Tayo na, ikaw. Nanay, tingnan mo, nandyan pa rin sila hanggang ngayon. Ang cute ni Hu Yebei. Hayaan mo na silang magpatuloy sa kanilang pagkakabulag. Kung sinayang nila ang napakahalagang pagkakataon na ito, matigas ang ulo. Pagkatapos, kapag umiiyak na sila, sige na, Yuyo, tayo na. Huwag nating pigilan ang mandirigmang Qinglong. Isang magandang panahon para sa pag-akyat ng Dragon Lord, HMM. Ang grandioso ng Dragon King Fist na ito. Oo nga, mga mayayamang negosyante at mga higanti ng negosyo sa buong bansa, mga pinakamataas na pamilya at mga makapangyarihan, lahat ay nagtipon dito. Hayaan mo akong tingnan ang mga taong ito. Sino ba talaga ang mga especially iyan ng mga dayuhang puwersa na nagdudulot ng panganib sa pundasyon ng Daxia na isang lason? Narito na si Xuanfeng, ang Diyos ng Digmaan. Binibini Chu, Diyos ng Digmaan Jiao. Ginoong Ye, nakita mo na ba ang mandirigmang Xuanfeng? Mandirigmang Xuanfeng. Ngayon, mandirigmang Qinglong. Maaaring matagal ng pinagplanuhan. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ang panlilinlang ng mandirigmang Qinglong hindi magtatagumpay. Pasensya na. Aalis muna ako sandali. Xiao Bei Xuanfeng na mandirigmang Diyos. Palaging nakatingin sa'yo. Baka nagkagusto na siya sa'yo. Kahit na ang Xuanfeng na mandirigmang Diyos ay gwapo at maganda at mataas pa ang katayuan. Pero ikaw ay may asawa na. Kailangang kontrolin mo ang sarili mo. Huwag mong pagsawaan si Xiao Shu. Tatay, anong sinasabi mo? Narito na ang mandirigmang Xuanwu. Narito na ang mandirigmang Xuanwu. Diyos ng digmaan ng Xuanwu, nagbantay sa hilagang hangganan ng Daxia. Malaki ang naging kontribusyon. Kahanga-hangang mga tagumpay. Hindi ko inasahan na darating din siya ngayon. Dumating na ang Diyos ng digmaan ng Baiho. Diyos ng digmaan ng Hu, nagbantay sa kanlurang bahagi ng Daxia. Narinig ko ang tungkol sa Diyos ng digmaang White Tiger, na nagbabantay sa hangganan ng kanluran. Nasa mga bansa sa kanlurang rehiyon, ay walang naglakas loob na umatake, katulad ng Diyos ng digmaang Xuanfeng. Siya ay ang nakaraang pinuno ng Dragon Hall, kamay ng Dragon Lord, Qing Shui. Hindi ko inakala na pamilyar ka sa kapangyarihan ng Dragon Hall, sa ganito kalalim. Ang Dragon Hall ng Daxia ay nagningning ng 1,000 taon, at ito ang pinakaluma at pinakamisteryosong puwersa. Noong una, pinalawak nito ang teritoryo, at pinangalagaan ang Dragon Vein ng Daxia. Mga makapangyarihan sa dakilang siya, walang hindi nakakaalam, walang hindi nakakakilala, ngunit hindi alam kung bakit. Ang Pangulo ng Palasyo ay nawala ng ilang taon, kaya nagdulot ito ng kawalan ng pinuno sa grupo ng Dragon Hall. Tama. At dahil dito, ang mga maliliit na tao nga kailangan ng lumabas upang makipaglaban sa posisyon ng Dragon Master, Xiao Bei. Maging maingat sa sinasabi. Ngayon, hindi pa tiyak ang katayuan ng Dragon Master, kaya't kailangan mag-ingat. May mga tainga sa pader. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako, ang mandirigmang dragon ng asul na dragon ay nandito na. Long Hui. Dumating na ang mandirigmang dragon ng asul na dragon, Dragon Hall, asul na dragon at puting tigre, Xuanwu at Xuanfeng, 4 na dakilang tagapangalaga at mga mandirigmang Diyos. Lahat ay narito na. Ngayon, dito sa 4 na ito, mga mandirigmang Diyos, pipiliin ang Panginoon ng dragon, ang pinakamataas at pinakamahalagang posisyon ng Panginoon ng dragon. Sino kaya ang mapalad? Dahil kumpleto na tayo, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Magsimula na tayo. Long Hui, ang Dragon King Banquet ay isang pagtitipon para salubungin ang pag-akyat ng Dragon Lord sa trono. Bakit ka aakyat sa entablado? Long Hui, umalis na ang mga tao mo para salubungin natin ang Panginoong Dragon. Ibalik ang Panginoong Dragon. Hindi ba ang sabi sa alamat, ang pinakamataas na Panginoong Dragon ay wala ng 3? Napakabuti. Kung buhay pa ang Panginoong Dragon, kaya niyang ayusin ito. Ganito na ang sitwasyon ngayon. Huwag magmadali. Pakinggan muna natin ang sasabihin nila. Xuanfeng, huwag kang magyabang dito. Alam ng lahat. Matagal ng 3 ang Dragon Lord. At ako, ngayong araw, ay magiging bagong Panginoon ng Dragon. Long Hui, walang hiya ka. Walang tunay na Panginoon ang Dragon. Walang Panginoon. Sige, tawagin mo siya palabas. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong klaseng panlilinlang ang ginagawa ninyo? Gusto ninyong suportahan ng isang pekeng Pangulo ng Dragon para sakupin ang buong Dragon Hall, di ba? Ano? Belo, mandirigmang digmaan, ang lakas ng loob na suportahan, ang isang peking Pangulo ng Dragon. Paano sila naglakas loob? Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Dahil, yung walang silbing Dragon Lord, ay ako ang pumatay. Yung walang silbing Dragon Lord, ay ako ang pumatay. Ano? Diyos ng digmaan ng Qinglong, natapos na ang Dragon. Ito.
Bakit ganito? Long Wei, sa wakas, nagawa mo na ang lahat ng iyong mga plano, at ang mga bagay na ginawa mo, sinabi ko na, ngayon. Karamihan sa mga tao sa Dragon Hall, ay pumili ng suportahan ako. Lahat ng kapangyarihan ay nasa aking kontrol. Bakit pa ako mag-aalala sa inyo? Talaga ba? Long Wei, walang tatlo ang Dragon Master. Walang tatlo. Imposible. Noong una, ako mismo ang nagpasugat sa kanya, at itinulak ko siya sa bangin. Kung wala siya, bakit siya hindi pa lumalabas ngayon? Dahil hindi pa ito ang tamang oras. Huwag kang magpaliban dito para sa akin. Gumawa ka na. Long Wei, sa iyo lang ba kayang harapin ang tatlong mandirigmang ito namin? Ganun ba? Bakit hindi ka pa kumilos? Zhongkun, ikaw. Zhongkun, bakit mo ginawa iyon? Xuanfeng, Bailu, hindi niyo pa ba napapansin, Kongkon, na siya ay isang Hapones? Hindi niyo pa ba napapansin, Kongkon, isa siyang tao? Hapon, paano nangyari ito? Diyos ng digmaan ng Xuanwu, ay isang Hapon pala, isang Hapon. Paano naman ang Diyos ng digmaan ng Qinglong, nakasama ang isang Hapon? Paano siya nakapasok dito, at naging Diyos ng digmaan ng Dragon Hall? HMPH, kung ganun, hindi na ako magpapanggap. Ang tunay kong pangalan, ay Chuan Bei Dian, at si Kongkon, ilang taon na ang nakalipas, ay nakuha ko na sa aking mga kamay. Ako ay nagkubli at naging Diyos ng digmaan na Xuanwu. Ang hinihintay ay ang araw na ito. Ha 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 ha. Nako, ngayon, sina Xuanfeng at Baiho, ang dalawang Diyos ng digmaan, ay malubhang nasugatan na, at ang Diyos ng digmaan na ito ay isang Hapon. Sa itaas ng bulwagan ng salo-salo, narito ang mga alipin ng masamang Qinglong. Kapag nag-umpisa na ang laban, natatakot akong hindi ko kayang protektahan kayo, pati na ang sarili ko. Maging mahirap din ang sitwasyon. Ngayon, ako ay aakyat sa trono, at magiging Panginoon ng Dragon, at makikipagtulungan sa tao, at mga puwersang banyaga, upang pabagsakin ang dakilang siya. Ha 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 ha. Liwanag ng Dragon, kasuklam-suklam. Ang malakas ang hari. Siyempre, ako ang bahala. Mag-aalaga ako sa iyo at kay Belo. Oo nga pala, at saka ikaw. Ikaw, anong gagawin mo? Ha ha ha, gagawin. Nagustuhan ka na yata ni Qinglong Zonshen. Matagal na naming sinabi kay Qinglong Zonshen ang sitwasyon ng pamilya niyo, ang mga Chu. Ha ha ha. Chu Qingshui, ang pag-aasawa mo kay Ye Bei na ito ay talagang isang sayang. Ang paglingkuran ng Qinglong na mandirigma, iyan ang tunay mong tahanan. Babae, nagustuhan kita. Babae, nagustuhan kita. Ikaw, babae, matagal ko nang narinig mula sa kanila, ngayon nang makita kita. Tunay nga. Ang ganda at katawan mo. Hindi talo kay Xuanfeng at Bailu. Karapat dapat kang maglingkod sa akin, maging aking babae. Tinitiyak kong mararanasan mo ang karangyaan at kayamanan. Ang inyong pamilya Chu ay aakyat sa rurok ng tagumpay. Huwag mong isipin, Chu Qingshui. Siguraduhin mong naisip mo ng mabuti. Kung mamas mo ang pagkakataong ito, hindi na ito mauulit pa. Gusto mo bang tuluyang magsara ang pamilya Chu? Tama. Ano ba ang meron si Ye Bei? Kaya mo pa rin siyang mahalin. Payo ko sa'yo, mas mabuting bumalik ka agad sa tamang landas. Huwag kang magpakatigas. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Kahit mamatay ako, hindi ko kailanman pagtataksilan si Ye Bei. Sa bawat buhay ko, ako ay tao ni Ye Bei. Qingshui, walang pakundangan. Ang babaeng gusto ko, paano siya hindi susunod? Nandito ako. Kayang galawin. Pagpupugay sa Panginoong Dragon. Ano? Siya ang hari ng Dragon, Ye Bei. Paano ito posible? Paano siya magiging hari ng Dragon? 3 taon na ang nakalipas. Ako ay inatake ng Qinglong nang walang babala, malubhang nasugatan. Si tatay ang nagligtas sa akin. At pagkatapos, nagtago ako. Sa pamilya niyo, ang mga Liu, hindi rin namin alam iyon. Ye Bei. Hindi lang iyon. Ginoong Ye Bei, o tayo, ay ang emperador ng medisina. Ano? Si Xiao Bei, ikaw ang emperador ng medisina. Si Qing Jia ay kasama ang lahat ng tao sa emperador. Tinatanggap si Ginoong Ye Bei sa kanyang pwesto. Long Wei, Chuan Bei Jian Ren, isama natin ang bagong utang at lumang utang. Ye Bei, pakiusap, patawarin mo kami. Hindi rin namin alam. Ikaw ang hari ng medisina at pangulo ng Dragon. Ye Bei, pakiusap, hinihiling ko sa'yo, pwede ba tayong magpakasal ulit? Sa totoo lang, mahal pa rin kita. Hindi mo ba nararamdaman na ngayon, ganito ang sabihin, medyo huli na, at ako, si Ye Bei, mula simula hanggang ngayon, iisa lang ang minahal ko, Ye Bei, Qingzu, sabi ko na, magbibigay ako sa'yo ng isang engranding kasal, ang piging na ito ng Dragon King, para ito sa'yo, na inihanda ko para sa'yo, bilang hari ng medisina at pangulo ng Dragon, kasama ang pulang kasuotan sa loob ng 10 milya, ay sasalubungin kita, HMM.